Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1451. Siya, paano siya? Natarante si Kelsey. Gayunpaman, dahil nakapaligid sa kanya ang kanyang mga bantay, mayroon pa rin siyang lakas ng loob. Sigaw niya, Philip, anong ibig mong sabihin dyan? Gusto mo pa bang gumawa ng panibagong hakbang laban sa akin? Paalalahanan ko kayo, ako ang pangatlong young master ng Branch family. Gayunpaman, bago siya matapos magsalita, bumaba na si Philip sa hagdan. Sa likod ng kanyang mga kamay, naglakad siya papunta kay Kelsey. Namilog ang mga mata ni Kelsey nang mabilis itong umatras. Nang humakbang pasulong si Philip, napaatras si Kelsey. Ano ba ang gusto mo? Natarante si Kelsey. Bagamat siya ang ikatlong young master ng Branch family, kumpara sa lehitimong young master ng pangunahing pamilya tulad ni Philip, hindi pa rin siya karapat-dapat. Ang kanyang panganay na kapatid ay pinigil ni Philip. Bukod dito, kahit ang kanyang lolo ay ikinulong ng mayabang na batang ito. Masyado lang siyang mapangahas. Bahagyang yumoko ang mga sulok ng bibig ni Philip habang nanunuya, ano ang gusto ko? Ano sa tingin mo ang gagawin ko? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Isang galit na saway ang biglang umalangaw-ngaw sa pasukan ng ospital. Kasabay nito, ang mga tauhan ni Master Bell ay sumugod mula sa lahat ng direksyon. Lahat sila ay naka-black suit na mga thug, at ganap nilang pinalibutan ang lugar. Nagpanik si Kelsey. 7 o 8 gwardya lang ang dinala niya sa pagkakataong ito. Dahil siya sa kanyang ama sa pagkakataong ito, naisip niyang susuko si Philip at hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang kamay ng taong ito. Bukod dito, mayroon talaga siyang sariling puwersa. Hindi sila miyembro ng pamilya Clark. Napansin ng guard sa tabi niya na may mali at mabilis na sinabi kay Kelsey, "Third young master, pagbigyan na lang natin. O kung hindi, sa tingin ko ay hindi niya tayo bibitawan." Nang marinig ni Kelsey ang mga salitang ito, agad siyang nagalit. Pagbigyan. Siya ang ikatlong young master ng Branch family. Bakit kailangang ibaba ang kanyang ulo at sumuko? Lahat sila ay mga inapo ng pamilya Clark. Bukod dito, kinatawan niya ang kanyang ama. Hindi siya dapat sumuko. Iyan ay isang kahihiyan. Smack! Sinampal ni Kelsey ang mukha ng guard at nagmura, "Bullsh**T. Paano ako susuko?" Kasunod nito, mariin niyang tinitigan si Philip, inalis ang suporta ng kanilang gwardya, at malamig na sinabi, "Philip, binabalaan kita. Nandito ako sa ngalan ng aking ama. Kung maglakas loob kang gumawa sa akin o hindi gumalang sa akin, iyon ay katumbas ng hindi paggalang sa aking ama at sa pamilya ng sangay. Isipin ang mga kahihinatnan. Talagang hindi mo ito kayang tiisin. At saka, alam kong nasa ospital ang asawa at anak mo. Kung hindi mo palayain ang aking kapatid at lolo ngayon at hindi yumoko at humingi ng tawad, agad kong pakilyusan ang kapangyarihan ng pamilya ng sangay, haharin dyan ang Upper Creek, baligtarin ang ospital na ito, at ilayo ang iyong asawa. Maniwala ka sa akin, ang pamilya ng sanay ay may lakas na gawin iyon." Inis na inis si Kelsey. Walang pakialam sa mundo, pinagbantaan niya si Philip. Gayunpaman, alam niyang napakalmado ang ekspresyon ni Philip. Ang mahinang paghamak at paghamak na iyon ang nagpabilis ng tibok ng puso ni Kelsey sa pagkagalit. Itong si Philip Clark, how dare he look down on him? Kahit anong mangyari, young master pa rin siya ng Clark family, isang mayamang binata na mataas ang tingin ng iba. Kapag nasa labas siya, sino ba naman ang hindi sasalubong sa kanya ng nakangiti at mambola? Humakbang si Philip at diretsyong tumayo sa harap ni Kelsey. Sa kanyang mapupungay na mga mata, malamig niyang tinitigan siya at same time na nagtanong. Ano ang sinabi mo? Sabihin mo ulit at pakikinggan kong mabuti. Pumalakpak. Nagsimulang manginig ang mga binti ni Kelsey sa aura ni Philip at isang malamig na pawis ang bumuhos sa kanyang noo. Nanginginig ang sulok ng kanyang bibig habang nagtatanong, ano ang gusto mong gawin? Sabi ko, ulitin mo ang sinabi mo kanina. Biglang naging sobrang lamig ng boses ni Philip, at tila nilamon si Kelsey ng layuning pumatay na umakyat sa langit. Hindi nakatiis si Kelsey. Ang napakalaking pressure na ito. Hindi pa niya ito nakita sa iba maliban sa kanyang ama at kay Roger Clark.
Bigla na lang siyang natakot. Ako, ang nag-iisang tagapagmana. Philip Clark, Kabanata 1452. Nauutol na si Kelsey pero biglang sumigaw, "Are you trying to scare me?" Hayaan mong sabihin ko sa iyo, Philip, hindi ako matatakot ng ganoon kadali. Kung mayroon kang kakayahan, subukan at pag-aralan mo ako. Pagdating ng tatay ko, tingnan natin kung ano ang magagawa mo. Oo, tiyak na sinusubukan siyang takutin ni Philip. Hindi niya dapat hayaang apihin ang sarili niya. Philip grinned at shook kanyang ulo helplessly. Talagang iniisip ko kung ang pamilya ng sangay ay nag-aalaga ng isang grupo ng mga baboy. Bakit gusto mo akong i-provoke ng paulit-ulit? Hindi kaya sapat ang mga aral na natutunan kanina? Ang mga bagay na nangyari kina Canon Clark, Great Uncle Gerard, at sa mga tao ng angkan na iyon, hindi ba sapat ang mga iyon para mamulat ka sa sarili mo? Nanginig ang puso ni Kelsey sa pagbanggit kay Great Uncle Gerard at sa mga tao sa lahi na iyon. Ang partikular na angkan ng pamilya ng sangay ay pinaalis sa pamilya Clark. Ang pinuno ng angkan ay tinanggal din sa lahat ng posisyon at ipinatapon. Ako ang pumasok inapo ng sangay na pamilya Clark. Paano may kukumpara ang lahi na iyon sa akin? Matigas na wika ni Kelsey, ngunit may kaunting kaba sa kanyang mga mata. Gayunpaman, smack! Kinaway-kaway ni Philip ang kanyang kamay para damapo ang isa pang sampal, na nagdulot ng ingay sa mga tainga ni Kelsey sa tamal na iyon. Ikaw, how dare you hit me? Napaungol si Kelsey sa galit. Smack! Sinampal ulit siya ni Philip at malamig na sinabi, kung maglakas loob kang maging bastos ulit sa akin, sasampalin kita ulit. F*** ka, Philip. Papatayin kita. Galit na galit si Kelsey ngayon. Sa tanang buhay niya, hindi pa siya nataman ng ganito sa mukha. Gayunpaman, smack, isa na namang sampal mula kay Philip ang naging tugon niya. Napakalakas ng sampal na ito na naglalabas na tanggal ang dalawang ngipin sa bibig ni Kelsey. Agad na napuno ng dugo ang bibig niya. Sinabi ko na sa iyo, bilang isang miyembro ng pamilya ng sangay na nasa parehong henerasyon, ano ang dapat mong gawin kapag nakilala mo ang tagapagmana ng pangunahing pamilya. Lalong lumalamig ang boses ni Philip habang pinapagalitan. Sa sandaling ito, ganap na ninakawan si Kelsey ng kanyang walang kabuluhang ugali. Napahawak siya sa mukha niya at tinitigan si Philip na may hinanakit. Nang makitang itinaas ni Philip ang kanyang kamay, mabilis siyang umatras at mabangis na sinabi, "Gusto mo bang ibaba ko ang ulo ko?" Imposible. Kung hindi mo ako bugbugin hanggang mamatay, hinding-hindi ako susuko. So, may backbone ka. Kung gayon, tutuperin ko ang iyong pagsunod. Ngumiti si Philip, iwinagayway ang kanyang kamay, at sinabi kay Victor Bell, bugbugin siya hanggang mamatay. Kaagad pagkatapos, sunod-sunod na binunot ng mga tauhan ni Victor ang kanilang mga batuto laban sa kaguluhan. Nakakakilabot ang ganoong eksena. Nang makita ang eksenang ito, natarante si Kelsey. Matagal siyang nag-alinlangan habang sinasabing, "Ikaw, how dare you? Philip, kung gagawin mo ito, makakaranas ka ng paghihiganti mula sa pamilya ng sangay. Ang tatay ko ang chieftain ng Branch family. Ibaba mo ba ang iyong ulo?" Hindi iyon pinansin ni Philip at napasigaw na lang. Labis na natakot si Kelsey sa dagandong na ito na siya ay nalilito. Nang makita ang grupo ng mga tao na papalapit sa kanya, si Kelsey ay natakot. Mabilis niyang niyuko ang ulo kay Philip habang sinasabing, "Pinsan, mali ako. Huwag mo akong patulan." Wimp! Humalaklak si Philip. Para sa isang taong masigasig at handang mamatay ilang segundo lang ang nakalipas, pumayag si Kelsey sa isang kisap mata. "Di ba sabi mo hindi ka yuyuko hanggat hindi ka nabubugbog? Bakit biglang nagbago ang ugali mo?" Natatawang tanong ni Philip. Sagot agad ni Kelsey, "Pinsan, mali ang pagkakaintindi mo. Ngayon lang ako, medyo nalilito. Pinsan kita. Paano mo pahihintulutan ang mga tagalabas na bugbugin ako hanggang mamatay?" Humalaklak si Philip at sinabing, "Oh, Kelsey, bakit hindi ka lumuhad at makakaawa sa akin? Di ba sabi mo kinakatawan mo ang pamilya ng sangay? Hindi ba gusto ng Branch family na humingi ako ng tawad sa iyo? Ngayon, gusto kong humingi ka ng tawad sa akin. Ano sa tingin mo?" Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1453. Lumuhad at humingi ng tawad.
Namula ang mukha ni Kelsey at mukhang hindi kaaya-aya. Sinabi niyang pagkaraan ng mahabang panahon, "Pinsan, hindi mo ba ito magagawa? Ako ang iyong nakababatang pinsan, pagkatapos ng lahat, at isang bloodline ng pamilya Clark. Kinakatawan ko ang pamilyang Clark ng sangay. Kung gagawin mo ito, hindi ba ito ay katulad ng pagpapahiya sa akin?" Nawala na ang dating kayabangan ni Kelsey. Tumingin siya sa paligid at parang nahihiya. Gayunpaman, malamig na sinabi ni Philip, "Marunong ka na bang mahihiya ngayon? Sa tingin mo ba hindi pareho ang pagpapahiya sa pangunahing pamilya ni Clark?" Pagkasabi nun ay tumingin si Philip kay Kelsey nang walang pakialam. Unti-unting tumahimik ang kapaligiran. Nag-aapoy sa galit ang dibdib ni Kelsey. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao ng mapait at nag-alinlangan ng mahabang panahon bago siya naglabas ng isang pangungusap. "Philip, gusto mo ba talagang gawin ang mga bagay hanggang dito?" "Hehe." Nagkibit balikat si Philip habang tumatawa at sinabing, "Kung hindi ko ito gagawin, baka hindi pa ako humingi ng tawad, hindi ba?" Tila lalong nagiging mayabang ang pamilya ng sangay. Tila lalong nagiging mayabang ang pamilya ng sangay. Kahit na ang walang kwentang pangatlong young master ng Branch family gaya ni Kelsey Clark ay maaaring kumatawan sa kanila para labanan si Philip. Ito ay sapat na upang ipakita na ang pinuno sa likod ng pamilya ng sangay ay nagbabalak ng isang malaking bagay. Ang pinuno ng pamilya ng sangay ay hindi inilagay sa kanyang mga mata ang tagapagmana ng pangunahing pamilyang Clark. Pinapante niya ang kanyang ikatlong anak at gusto pa niyang humingi ng tawad sa kanya si Philip. Katawa-tawa. Sa pagkakataong iyon, gustong makita ni Philip kung ano ang sinusubukang patunayan ng pamilya sangay. Naikuyom ni Kelsey ang kanyang mga kamao at tinitigan ng masama si Philip. Pagkaraan ng mahabang panahon, pinilit niyang ilabas ang isang pangungusap, "Fine. Tandaan ito, ako, si Kelsey Clark, ay hindi ka bibitawan para dito." Matapos sabihin ang ganoong maaanghang na pananalita, biglang yumuko si Kelsey at bumulong sa ilalim ng ganap na mapanghamak na mga mata ni Philip. "I'm sorry, pinsan, nagkamali ako." Sinabi niya ang pinakamasakit na mga salita at gumawa ng pinakakaabang-abang na paghingi ng tawad. "Anong sabi mo? Hindi kita marinig. Magsalita ng mas malakas." Napangiti si Philip. Inis nitong si Kelsey. "Ikaw." Gayunpaman, wala siyang magagawa. Ito ay dahil ang lahat ng mga tao ni Master Bell ay nakapaligid sa kanya. Naglakas loob ba siyang gumalaw? Siyempre hindi. Kaya, walang ibang pagpipilian, muling sinabi ni Kelsey ng malakas, "Pinsan, pasensya na, nagkamali ako." Nang marinig ito, malamig na sumigaw si Philip, "Magwala ka." Agad namang tumakbo palabas si Kelsey kasama ang kanyang mga bantay at sumakay sa sasakyan. Ibinaba niya ang bintana ng sasakyan, galit na itinuro si Philip, at nagbabala, "Philip, huwag kang masyadong kampante, babalik ako. Bukas, kailangan mong lumuhad at humingi ng tawad sa akin." Nang marinig ito ni Master Bell, agad niyang sinenyasan ang kanilang mga lalaki at sumugod. Nang makitang hindi favorable ang sitwasyon, mabilis na hinimok ni Kelsey ang driver na magmaneho at tumakas mula sa pinangyarihan. Pagkaalis nila ay unti-unting naging malungkot ang mukha ni Philip. Nagmamadaling pumunta si Victor sa kanyang tabi at sinabing, "Young Master Clark, kailangan ko bang magpadala ng maraming tao bukas para magbantay?" Tumanggaw si Philip habang sinabing, "Dalhin mo ako sa kinaroroonan ni Levi." "Sure," sagot ni Victor. Siya mismo ang nagmamaneho ng kotse at pinapante si Philip sa hotel kung saan nakakulong sina Levi at Connor. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1454. Kasabay nito, si Connor at ang dalawa pa ay nagsabwat sa suite ng hotel. Bagamat isinailalim sila sa house arrest ni Philip, taglay pa rin nila ang lakas nila bilang pamilyang Clark ng sangay. Maa-access pa rin ni Connor ang mga balita at galaw sa labas. Araw-araw, hindi mabilang na tao ang lumalabas-pasok sa hotel na ito. Ang pagpapadala ng mensahe ay hindi ganoon kahirap. Nakatayo si Connor sa harap ng malaking French window na may tungkod, nakatingin sa mga lansangan sa labas. Galit na nagdilim ang kanyang mga mata nang sabihin niya, nakabalik ng ligtas si Philip mula sa Cloudside. Nang marinig ang balitang ito, galit na bulalas ni Levi sa gilid at nakipagpalitan ng tingin kay Allen. Puno siya ng pagkabigo. "Lolo,
hindi ba nagsagawa ng aksyon ang gentleman court sa pagkakataong ito? Nagtaas ng kilay si Levi, nagtataka. Tinanong din ni Allen, "Brother, hindi ba nangangako sa iyo ang gentleman court na?" Lumingon si Connor at winagaway ang kanyang kamay, sinenyasan silang huwag magsalita. Gumawa siya ng 1 kilo na itinuro ang kanyang mga tainga at mahinang sinabi, "Ang mga dingding ay maaaring may mga tainga." Tumanggaw naman sina Allen at Levi. Hininaan nila ang kanilang boses at nagtanong, ano ang nangyayari? Sa gayong nascency ng setup, nagawa pa rin ni Philip na makalabas ng cloudside ng buhay. Bumantong hininga si Connor at sinabing, "Huwag kalimutan kung sino ang nakatalaga sa cloudside, Reed Williams." Bukod dito, sa tingin mo ba ay uupo si Roger Clark at walang gagawin? This time, si Roger na ang personal na nagbigay ng babala sa gentleman court bago tumigil ang Panginoon. Ang pagkamatay ni Chester Ludwig ay walang kahulugan. Wala itong epekto sa pangkalahatang sitwasyon. Talagang nakaramdam ng kaunting kawalan si Connor ngayon. Ang gininto ang pagkakataon na tulad nito ay binawi ni Philip. Mabilis na nagtanong si Levi, "Lolo, ano ang susunod nating gagawin?" Medyo nabalisa din si Allen at sinabing, "Maraming araw na kaming nakakulong at hindi namin alam kung ano ang nangyayari sa Arcadia Island." Napangiti si Connor at sinabing, "Huwag kang mag-alala. Ang pinuno ay nagpapadala ng ilang tao sa Upper Creek. Malapit na tayong lumabas. Sa pagkakataong ito, basta makaalis tayo, tiyak na magdurusa ang munting brat na si Philip sa kanyang mga aksyon." Ibinagsak ni Connor ang tungkod sa kanyang kamay ng malakas sa lupa. Nagpadala si tatay ng ilang tao. WHO. Natuwa si Levi at bakas sa mukha niya ang saya. "Ang iyong pangatlong kapatid, si Kelsey," sabi ni Connor. Nang marinig ni Levi ang pangalang iyon, nagulat muna siya habang nag-aalinlangan, kaya niya ba ito? Pati kaming tatlo ay pinigil na ni Philip. Natatakot akong hindi masugpo ni Kelsey si Philip. Hehe, humalaklak si Connor at sinabing, "Sa tingin mo ba, pinapunta ng tatay mo si Kelsey para ilabas tayo?" Hindi naintindihan ni Levi, kaya tumabi siya at sinabing, "Hindi ko maintindihan." Humigop ng mainit na tsaa si Connor na may mahinang lamig sa gilid ng kanyang mga mata at sinabing, "Sa pagkakataong ito, hinayaan ng iyong ama si Kelsey na kumatawan sa kanya bilang pinuno ng pamilya ng sangay. Sa ibabaw, ito ay upang hilingin ang aming pagpapalaya, ngunit sa katunayan, ito ay upang subukan si Philip at ang pangunahing pamilya. Kung hindi makayanan ni Philip ang panggigipit at palayain kami dahil sa kanyang pangamba sa pamilya ng sangay, magiging mapayapa ang lahat. Kung ganoon, maaari tayong magkagulo pagbalik natin at bigyan ng kaunting parusa si Philip." Kumunat ang noo ni Levi at nagtanong, paano kung hindi ito gumana? Pagkatapos, sinadya ni Connor na gumuhit at minisyon, kung hindi papansinin ni Philip si Kelsey at bugbugin siya, hindi niya iginagalang ang pinuno at ang pamilya ng sangay. Kung ganoon, sa tingin mo ba ay hahayaan na lang ito ng iyong ama? Anong gagawin ni Roger? Matapos marinig ito, sa wakas ay natauhan si Levi. Isang matamis na ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig at sinabi niya, "Lolo, naiintindihan ko na." "Buti naman at naintindihan mo," nakangiting sabi ni Connor. Sa ilang sandali, ang tawanan ng tatlong tao sa suite ay partikular na kasiya siya. Tila lahat ng hinaing nitong mga nakaraang araw ay nailabas na. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang pinto ng suite ay bumukas. Biglang sumulpat si Philip sa pintuan na may malamig na ngiti sa labi at sinabing, "Oh, nandito kayong tatlo. Mukhang masaya ka. So, alam mo na ba na dumating si Kelsey para iligtas ka?" "I'm very sorry, though." Siya ay binugbog at pinauwi ko. Pumasok si Philip na may banayad na ngiti, na walang pakialam sa mga titig ng tatlong tao sa suite. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1455. Philip Clark, kumunat ang noo ni Connor at napasigaw sa gulat. Kasunod nito, malamig siyang tumawa at nagtanong, "Anong sabi mo? Binugbog mo si Kelsey?" Tumanggaw si Philip at sinabing, "Tama." Nang marinig ito, nagkatinginan sina Connor at Levi. Pagkatapos nun, nagtawanan ng mali siya ang tatlong tao sa kwarto. "Mabuti naman, Philip, talagang naglakas loob kang saktan si Kelsey. Napagtanto mo na si Kelsey ang dapat na pinuno ng pamilya ng sangay sa pagkakataong ito para humingi ng pagpapalaya sa atin, tama ba?"
Sa pamamagitan ng paghampas sa kanya, ito ay katulad ng paghampas sa pinuno. Ngumisi si Connor, punong-puno ng hindi mapigil na saya ang mukha. Sinong nagsabing matalino si Philip? Mukhang isa lang siyang walang ingat na binata. Masyado pa siyang immature at impulsive. Hindi niya inisip ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Ngumisi din si Levi at nanunuya, Philip, masyado kang yabang. Sa palagay mo ba ay magiging napakasimple ang bagay pagkatapos mong bugbugin si Kelsey? Siya ang lumabas sa aking ama. Kung sinaktan mo siya, hindi mo ginagalang ang aking ama. Tapos ka na. Ang sulok ng mga mata ni Levi ay mukhang may bisyo. Matagal na panahon na rin ang lumipas mula nang siya ay napakasaya. Ang tanga talaga nitong si Philip Clark. Paanong ang isang basurang tulad nito ay magmamana ng pamilya Clark? Gayunpaman, nakikita ni Philip ang kanyang ulo at sinulyapan si Levi na para bang nakatingin siya sa isang tula. Sabi niya, Levi, napakasaya mo ba? Nagdilim ang mukha ni Levi. Hindi niya gusto ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Philip. Noong bata pa sila, laging nakasunod si Philip sa likod niya na parang allopiers. Sa sandaling iyon, gagawin ni Philip ang anumang sinabi ni Levi sa kanya. Simula noon, hinamak ni Levi si Philip mula sa kaibuturan ng kanyang puso at naisip na ang young master ng pangunahing pamilyang si Clark ay isang alipors lamang sa kanyang beck and call. Gayunpaman, ngayon lang niya naramdaman na si Philip ay isang mapanganib na tao nang tumingin ito sa kanya. Paano nagkaroon ng napakagandang aura ang lalaking ito? Napalunok ng kaba si Levi habang tumutulo ang malamig na pawis mula sa kanyang noo. Sabi niya, so what if I am? Napakayabang at dominante mo. Ang pamilya ng sangay ay hindi uupo at walang gagawin. Huwag kalimutan, kahit na manahin mo ang pamilyang Clark, ang pamilya ng sangay ay may karapatang ituro sa iyo ang mga alituntunin ng pamilya. Ang Law Enforcement Hall ay pinamamahalaan ng Branch family para maparusahan lang namin ang mga dominante at mayabang na juniors na tulad mo. Tama si Levi. Matapos mapili ang pangunahing pamilyang Clark ang tagapagmana, ang tagapagmana ay kailangang dumaan sa isang buwan ng pagtatasa na ang mga tuntunin ng pamilya ang pamantayan. Ang pagtatasa ay ibinigay ng chieftain at ng Law Enforcement Hall. Ito ay maaaring ding itinuring bilang isang uri ng paghihigpit. Pagkasabi nito, nakita ni Levi na dumilim ang mukha ni Philip. Agad siyang nakaramdam ng saya. Tila nag-aalala pa rin si Philip sa pamilya ng sangay. Lumakad ng ilang hakbang si Levi, tumayo sa harap ni Philip, at nagmamayabang habang sinasabi, Philip, ipinapayo ko sa iyo na magpigil sa iyong mga kabayo. Anong kakayahan ang mayroon ang isang tulad mo para magkaroon ng pangunahing pamilya Clark? Anong kakayahan ang mayroon ka para pamunuan ang pamilya Clark sa bagong kaluwalhatian? Matanda na ang tatay mo at matagal ka nang wala sa pamilya Clark. Ano ang alam mo? Bakit hindi mo isuko ang titulo ng tagapagmana at ibigay sa akin ang posisyon? Huwag kang mag-alala, hanggat ako ang naging pinuno ng pamilya Clark, tiyak na ginagarantiyahan kita, ang iyong asawa, ang iyong mga anak, at ang iyong mga inapo ng habang buhay na kaluwalhatian at kasaganaan. Paano kung ganoon? Matapos marinig ito, isang mahinang panunuya ang lumitaw sa pagdating ng bibig ni Philip. Itinaas niya ang kanyang kilay, tinitigan si Levi sa kanyang harapan, at sinabing, tiyak na iniisip mo ang iyong asterisk sa... Bam! Ibinaba ni Philip ang kanyang binti at sinipa si Levi sa kanyang tuhod. Ang huli ay sumuray-suray at lumuhad sa lupa, nakayakap sa kanyang mga tuhod habang sumisigaw. Hindi pa naghihilom ang mga sugat sa kanyang katawan, ngunit ngayon ay nasugatan na ang kanyang tuhod. Grabe ang sakit. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1456. Arg! Philip Clark, how dare you? Napahawak si Levi sa kanyang tuhod at bumangon sa lupa. Nakapikit, itinuro niya si Philip at umungal, masyado kang mapangahas. Siguradong hindi ka bibitawan ng tatay ko. Walang pakialam ang mga mata ni Philip habang naglalakad palapit kay Levi, ang tingin nito ay bumabagsak kay Connor. Sinabi niya, sa tingin mo rin ba? Napakalungkot ng mukha ni Connor habang nakakunot ang noo. Hindi niya moari kung bakit naging mayabang si Philip. Hindi kaya talaga wala siyang pakialam sa galit ng pamilya ng sanay. Philip, masyado kang bastos. Inilalagay mo ba ang pamilya ng sangay sa iyong mga mata? Matigas na tanong ni Connor.
Humalaklak si Philip at sinabing, ang pamilya ng sangay. Sa tingin ko ay hindi na ito kailangan. Ilang tao ang huminga. Masyadong matapang ang mga sinabi ni Philip. Agad siyang tinuro ni Allen at umungol, how dare you? Alam mo ba ang sinabi mo ay isang malaking kawalan ng respeto? Kung nasa Arcadia Island tayo, siguradong makukulong ka. Galit si Allen. Masyadong mapangahas si Philip. Ano ang ibig niyang sabihin na hindi na kailangan ang pamilya ng sangay? Ano ang gusto niyang gawin? Wasakin ang pamilya ng sangay. Nagulat din si Connor nang marinig ang sinabi ni Philip. Namumula ang mukha niya sa galit habang umuungal na parang matandang halimaw. Brat, sa mga salitang sinabi mo, kaya kung hatulan ka at bawiin ang katayuan mo bilang tagapagmana. Galit na galit si Connor Clark. Nakakaloka talaga ang mga sinabi ni Philip. Kung ang mga salitang ito ay kumalat sa Arcadia Island, ang buong pamilya ng sangay ay may inis. Gayunpaman, mahinahong sinabi ni Philip, Connor Clark, huwag mo akong titigan ng matandang mukha mo. Since I dare to say this, natural hindi ako matatakot sa'yo. To tell you the truth, kahit gaano karaming tao mula sa Branch family ang dumating sa oras na ito, o kung sino man ang dumating, hinding-hindi kita bibitawan. Huwag mong kalimutan ang pastahan na ginawa mo sa akin. Sa sinabi nito, isang mahinang panunuya ang lumitaw sa gilid ng bibig ni Philip. Napakunot noon ni Connor nang biglang maalala ang pastahan nila ni Philip noon. Kung natalo siya, kailangan niyang lumuhad sa Memorial Hall at humingi ng tawad sa kanya at sa B***H na iyon. Paano ito naging posible? Siya si Connor Clark, isang lalaking hindi kailanman nawalan ng buhay. Sa panahon ng kanyang kaluwalhatian, si Philip ay hindi pa ipinapanganak. Hehe, ignorante boy, paano ako matatalo? Ngumisi si Connor na may panginginig sa kanyang mga mata at sinabing, kung iniisip mong tapakan ako para itatag ang iyong tungkulin, masyado kang nag-iisip. Oh, talaga, maghintay tayo at tingnan kung ano ang mangyayari, kung gayon. Tumawa si Philip. Tapos, tumalikod na siya para umalis. Nang nasa pintuan na siya, huminto siya at sinabing, huwag mong asahan na sasagipin ka ni Kelsey Clark. Halos hindi niya maprotektahan ang sarili niya. Dahil naglakas loob akong salakayin siya, ibig sabihin wala akong pakialam kung ano ang iniisip ng pamilya ng sanay sa akin kung ano ang iniisip ng pinuno sa akin. Dahil ang pamilya Clark ay akin, pagkatapos ng lahat. Pagkasabi nito ni Philip ay umalis na siya. Ang iba ay naiwan na lamang sa napakagandang tanawin ng kanyang likod, na medyo nakakatakot. Bam! Ikanaway ni Connor ang tungkod sa kanyang kamay at diretsyong binasag ang lahat ng tasa sa coffee table, pati na rin ang mga vase at iba pang bagay. Ang maldito na si Philip Clark. Sumusobra na siya sa pambubuli sa pamilya ng sangay. Galit na umungol si Connor. Isang matalim na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata nang sabihin niya kay Allen, makipag-ugnayan sa aming lihim na pakikipag-ugnayan sa Upper Creek. Mabilis na abisuhan ang pamilya ng sangay at maghandang muli ang kapangyarihan. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1457. Sakupin. Sakupin ang kapangyarihan. Natigilan si Allen, at nakikita ang kanyang katawan. Seryoso ang kapatid niya dito. Kuya, sigurado ka ba? Sa puntong ito, natatakot ako na ang pagkakaroon ng alitan sa pangunahing pamilya ay makasama sa pamilya ng sangay, tanong ni Allen na medyo nalilito. Puno rin ng kaba si Levi at sinabing, Lolo, hindi dapat madaliin ang bagay na ito. Dapat nating pag-isipan itong mabuti. Sa palagay ko, sinasadya ni Philip na pukawin ang galit ng pamilya ng sangay, na ginagawa kaming tumalikod sa pangunahing pamilya ay magkaroon ng positibong paninindigan. Tama si Levi. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, si Connor, na orihinal na galit, ay dahan-daang kumalma. Kapag tumanda na ang isang tao, minsan ay hindi maiiwasang madala ng emosyon. Napabuntong hininga siya at uminom ng isang malaking baso ng tubig para pakalmayan ang kanyang isipan. Pagkatapos noon, kumatok siya sa lupa gamit ang kanyang tungkod at mariing sinabi, ang maldito na si Philip na iyon, masyado na siyang lumayo sa pagkakataong ito. Ako ay higit sa 80 taong gulang at hindi pa kailanman inapi ng sinuman. Hindi ba siya nakipagpustahan sa akin? Okay, pastahan tayo. Pagkatapos noon, yumuko si Levi sa kanya at sinabing, Lolo,
dapat ba akong magpadala ng isang tao para bigyan si Win? Halatang halata ang intensyon ni Levi. May gusto siyang gawin kay Win. Tumango rin si Allen at nagsuggest, Kuya, I think it's feasible. Hindi ba hibang na hibang si Philip sa kanyang asawa? Ang ganitong uri ng murang basura na walang background ay ganap na hindi karapat-dapat na pumasok sa pamilya Clark. Bakit hindi natin ilabas lahat at gawin siyang? Madilim ang mga mata ni Connor habang dumadaloy sa panginginig. Aniya, hindi urgent ang paggamit nito. Hintayang lumabas ang resulta ng pagsusulit. Kung tugma, ilayo mo siya at hintayin mong maipanganak ang bata bago natin siya harapin. Kung hindi ito tugma, humanap ka na lang at hahaharapin mo siya ng tahimik. Tumango si Allen, puno ng lamig ang mga mata. Sumagot siya, okay. Pagkatapos, tumingin si Connor kay Levi at nagtanong, hindi pa ba lumabas ang resulta ng pagsusulit? Umiling si Levi at sinabing, may problema ito. Napakaliit pa ng bata sa tiyan ni Win. Mahirap tuklasin ang anumang bagay mula sa kanyang dugo. Magtatagal pa. Kumunat ang noo ni Connor bago siya tumango at sinabing, kailangan na nating magmadali. Ang susunod na pagbukas ng pinto ay makalipas ang 6 na buwan. Sa sandaling iyon, dapat na ipanganak na ang sanggol. Bukod dito, mukhang alam ng mga taga-Nonagon na ang pamilya Clark ang may pang-4 na pinto. Kailangan nating sakupin ito bago nila magawa ni Roger. Mataimtim na tumango si Levi at sinabing, Lolo, naiintindihan ko. Bumalik kay Philip. Bumalik siya sa ospital at nanatili sa tabi ni Win ng ilang sandali. Pupunta sila para sa isang prenatal check-up ngayon. Ito ay upang tingnan ang kalagayan ng fetus. At saka, 5 months old na ito at malalaman na nila ang kasarian ng baby. Nang malaman ni na Philip at Win ang tungkol sa kasarian ng bata, tuwang-tuwa sila. Ito ay isang batang lalaki. Niyakap ni Win si Philip at umiyak. Niyakap pabalik ni Philip si Win, marahang tinapik ang likod nito. Tanong niya, bakit ka umiiyak? Hindi ba sinabi ng doktor na dapat mong bigyang pansin ang iyong mga pagbabago sa mood at maiwasan ang anumang malaking pagbabago? Pinakamabuting maging masaya araw-araw. Puno ng luha ang mukha ni Win. Hinayaan niya ang malumanay na malaking kamay ni Philip na panasan ang kanyang mga luha habang sinabi niyang, bahala siya. Kinamot ni Philip ang maamo niyang ilong, na nagsasabing, magugustuhan ko ang sanggol na lalaki man o babae. Baby natin yan. Win pursed her lips and whimpered, Philip, alam kong hindi simple ang pamilya mo. Mas gusto ng biyenan ko ang isang lalaki. Nagulat si Philip at mabilis na sinabi, masyado kang mag-isip, tatay ko. Hindi na nagsalita pa si Philip dahil pumasok si Victor sa mga oras na ito. Hiniling ni Philip si Lydia Jensen, na nasa gilid, na samahan si Win. Pagkatapos, tumayo siya at sinabing, babalik ako kaagad. Dapat bumalik na kayo ni Lydia sa hotel at magpahinga. Hindi na kailangan pang ma-ospital si Win. Tungkol naman sa kasarian ng sanggol, natural na madaling malaman sa tulong ni Victor. Sinundan ni Philip si Victor sa gilid at nagtanong, ano na? Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1458. Magalang na sagot ni Victor, Young Master Clark, may pinadala ako para sundan ang mga galaw ni Kelsey. Pupunta siya sa entertainment club sa Upper Creek. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Philip at sinabing, nandito ba ang lalaking iyon para magsaya? Hindi nararapat na magkomento si Victor, kaya sinabi na lang niya, maaaring hindi mo alam ito, ngunit ang itinuturing na entertainment club sa Upper Creek ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Anong ibig mong sabihin? May nangyayari pa ba? Tanong ni Philip. Young Master Clark, ang lugar na ito ay tinatawag na Le Rêve Erie, isang sikat na entertainment venue sa Upper Creek. Maraming atraksyon doon, tulad ng kantahan, inuman, kasino, sauna. Siyempre, mayroon ding mga aktibidad sa pagitan ng mga lalaki at babae na nagaganap. Ngumiti si Victor at nagpatuloy, hindi na kailangang sabihin, ang lahat ng ito ay ang entertainment na pinamamahalaan ng Le Rêve Erie sa ibabaw, habang ang pinakamahalaga at lihim na atraksyon ay hindi isang bagay na naa-access ng mga ordinaryong tao. Sinulyapan ni Philip si Victor at sinenyasan itong magpatuloy. Laming-galinga si Victor, lumipat sa gilid ni Philip, at hininaan ang kanyang boses para sabihin, gray market trading, o sa termino ng isang karaniwang tao, auction.
Auction. Ano ang espesyal doon? Hindi maintindihan ni Philip. Ipinaliwanag ni Victor, Young Master Clark, hindi ito ang uri ng auction na pamilyar sa iyo. Ang mga auction ng Le Reverie ay puno ng lahat ng uri ng mga kakaibang item. Maaari kang magbid para sa mga mamamatay tao, kababaihan, mineral, armas, at iba pa. Sa madaling salita, hanggat mayroon kang pera, maaari mong makuha ang anumang gusto mo dito. At hindi pa rin ito ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay ang mga taong ito ay bumuo ng kanilang sariling bilog ng mga interes. Sa tuwing makakatagpo sila ng isang magandang bagay, ipaglalaban nila ito. At ang ibig kong sabihin ay pakikipaglaban gamit ang totoong baril at armas. Wala silang pakialam sa makamundong kagandahang asal. Natapos magsalita si Victor at naghintay ng reaksyon ni Philip. Bahagyang kumunot ang noo ni Philip, nag-isip tungkol dito, at nagtanong, ano ang ginagawa ni Kelsey sa ganoong uri ng lugar? Sumagot si Victor, Young Master Clark, nabalitaan ko na may isang espesyal na item na isusubo sa Le Reverie ngayong gabi, at ilang marangal na tao ang dadalo para lang dito. Bukod dito, iilan din daw ang dadalo sa mga dayuhang sagradong bulwagan. Ang 12 Sacred Hall ng Kanluran. Nang marinig ito ni Philip, nagsalubong ang kanyang mga kilay. May naisip siya at nakipag-ugnayan kay Mitch Cole mula sa huling Martial Arts World Tournament. Tanong niya, Mr. Cole, ang usapan tungkol sa Hall of the Underworld noong nakaraan, paano ito nangyari? Nasa conference room si Mitch sa sandaling ito, may meeting tungkol sa isang bagay. Nang matanggap niya ang tawag ni Philip, nagmamadali siyang sumagot ng may paggalang, Mr. Clark, nahuli namin ang mga tao ng Hall of the Underworld, at lahat ito ay salamat sa iyong tulong sa pagkakataong ito. Ang iba pang 3 grupo ng mga puwersa ay umalis lahat mula sa teritoryo pagkatapos matanggap ang aming babala. Tumanggaw si Philip at nagtanong, may narinig ka ba? Mr. Clark, may alam kami. Ayon sa maaasahang impormasyon, isang makapangyarihang figure mula sa Hall of the Underworld, ang tinatawag na mga dayuhang puwersa na Envoy, ay nasa Le Reverie ngayong gabi, sagot ni Mitch. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Philip, okay, nakuha ko. Matapos tapusin ang tawag, nilinggan niya si Victor at sinabing, mag-ayos ka. Pupunta ako sa Le Reverie mamayang gabi. Pagkasabi noon ay nag-init ang mga mata ni Philip habang nanatiling malamig ang mukha. Kelsey Clark at ang Hall of the Underworld. Mayroon bang anumang koneksyon sa pagitan nila? Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark. Kabanata 1459. Sa gabi, sa pinakamasigla at buhay na Le Reverie sa Upper Creek. Ginagaya ang estilo ng arkitektura ng Europa na may puting marmol na hakbang, ang gintong liwanag ay sumisikat sa lahat ng dako at pinalamutian ng pulang carpet sa buong lugar. Sa entrance, may babaeng attendant na matangkad at maganda ang ugali. Sunod-sunod na huminto ang mga mamahaling sasakyan sa main entrance. Bumaba mula sa mga sasakyan ang mga glamorosang lalaki at babae. Lahat sila ay sikat at mayayamang tao sa Upper Creek at gayon din sa bansa. Baka isipin ng mga wala sa loop na may pagdiriwang na piging ngayong gabi. Ang hindi alam ng mga tao ay ang ganitong palabas ay nangyayari tuwing gabi sa Le Reverie. Ang kakaiba ay, sa isang marangyang lugar gaya ng Le Reverie kung saan tinanggap nila ang walang katapusang stream ng mga mayayamang negosyante, wala pang nakakita sa malaking boss sa likod ng Le Reverie. Ang tanging taong nagpakita ng kanyang mukha ay ang manager ng Le Reverie na si Wilbur Ellis. Sa Upper Creek, medyo kilala rin si Wilbur. Lahat ng malalaki at negosyante ay nagpapakita sa kanya ng kanilang paggalang. Sa sandaling ito, sa pulang carpet sa labas ng pangunahing bulwagan ng Le Reverie, dahan-daang lumapit ang isang pinahabang Lincoln sedan. Nang huminto ang sasakyan, mabilis na lumapit ang isang attendant at binuksan ang pinto. Bumaba sa sasakyan ang isang gwapong binata habang nakasuot ng navy blue suit at tie. Ang kanyang makatarungan, makisig na mukha at mapupulang labi ay hinahangaan ng maraming babae. Inayos ni Kelsey Clark ang kanyang suit sa sandaling ito na may ngiti sa kanyang mukha at nagmamadaling naglakad patungo sa main hall. Gayunpaman, akmang hahakbang na siya, isang Rolls Royce ang lumapit. Nakasimangot siyang tumayo sa kinatatayuan at tumingin sa middle-aged na lalaki na bumaba ng sasakyan.
Si Victor Bell ang nakilala niya noong araw. Mabilis na pumunta si Victor sa likuran, binuksan ang pinto ng kotse, at magalang na yumuko habang sinabing, "Young Master Clark, nandito na tayo." Bumaba si Philip sa sasakyan habang nakasuot ng simpleng casual na damit, mukhang napakasimple. Mula sa pagpapakita niya, agad niyang nakuha ang atensyon ng lahat sa main entrance. Kalahati ng mga taong pumunta rito ay marangal na mga tao sa Upper Creek, at lahat sila ay nakilala ni Victor Bell. Sino ang hindi makakakilala kay Master Bell ng Upper Creek? Gayunpaman, hindi nila kilala ang binatang nakatayo sa harap ni Victor Bell. Ganunpaman, tila napakagalang sa kanya ni Victor at tinulungan pa siyang magbukas ng pinto ng sasakyan. Ito ay kawili-wili. Para sa isang tao na igalang kahit ni Victor Bell, tila magiging kawili-wili ang Le Rêve Eerie ngayong gabi. Hoy, sino ang taong iyon? Para pagbuksan siya ni Victor Bell ng pinto ng kotse, parang hindi simple ang background niya. Hindi ko pa nakita ang taong ito. Taga out of town ba siya? Tahimik na nag-uusap sa gilid ang kanilang glamorous na lalaki at babae. Haha, hindi mo lang alam. Masyado kang ignorante. Alam mo ba ang tungkol sa huling World Tournament? Biglang sabi ng isa na may pagtataka sa mukha. Siyempre, tinalo ng ating pambansang martial arts ang Fuchsia, gumawa ng pangalan para sa sarili nito, at pinagsama ang posisyon nito sa komunidad ng martial arts sa mundo. Sagot naman ng isa, puno ng pag-aalinlangan ang mga mata. Karamihan sa mga sikat na maginoo at negosyante sa Upper Creek ay hindi dumalo sa laban. Hindi naman kasi sila kasali sa iisang larangan at kakaunti lang ang nagbigay pansin sa pambansang martial arts. Well, ang kaharap mo ay si Philip Clark, ang taong nangunguna sa National Martial Arts para talunin si Fuchsia sa tournament. Kahit na ang pamilya Jensen, ang title ng pambansang martial arts, ay kailangang sumunod sa kanyang mga utos ngunit hindi mo man lang siya kilala. Nakangiting sabi ng lalaki. Ano, siya si Philip Clark. Biglang, maraming tao ang nagsimulang magpanik dahil sila ay lubos na nabigla. Ang taong ito ay bihis na malinaw ngunit siya talaga ang kasumpa-sumpa na si Philip Clark. Hindi nakakagulat na tinatrato siya ni Victor ng may paggalang. Siyempre, narinig din ni Kelsey ang chismis. Ikinumpas niya ang kanyang kamay na may madilim na mukha habang nakatitig kay Philip. Tumalikod siya para maglakad papunta sa main hall. Humalaklak si Philip nang tumingin siya sa galit na si Kelsey. Sinundan niya ito sa main hall. Pagpasok sa pangunahing bulwagan, nasaksihan ni Philip kung gaano karangya at taas ang Le Rêve Eerie. Sa abot ng mata, ang lugar ay napuno ng mga mayayaman at kilalang tao na magarbong manamit. Sila ay umiinom, nagsasayaw, at nagsusugal. Ang mga pagpipilian ay walang katapusan. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1460. Mayroong 6 na palapag sa Le Rêve Eerie at bawat palapag ay nagbibigay ng ibang serbisyo. Sa bawat palapag, ang matataas na babaeng attendant na may mahusay na etika sa serbisyo ay nagsusuot ng iba't ibang estilo ng pananamit at lumakad kasama ng mga kilalang bisita. Bukod dito, mayroon ding pribadong silid sa bawat palapag. Ang mga pintuan ng mga pribadong silid ay binabantayan ng 2 bodyguard na bawat isa ay nakasuot ng itim na suit at salaming pang-araw. Ang mga ito ay mahusay na sinanay na mga bodyguard ng Le Rêve Eerie. Mula sa loob ng mga pribadong silid, maririnig ang mga talakayan tungkol sa mga proyekto ng pakikipagtulungan sa negosyo na pinaghihiwalay ng 10-10 milyon, o mga daing at daing ng mga lalaki at babae. Hindi pagmamalabos na ilarawan ang Le Rêve Eerie bilang isang paraiso para sa mga matatanda. Ito ay dahil ang buong lobby sa unang palapag ay isang lotus pond na may sariwang lotus na bulaklak na namumulaklak. May iba't ibang mamahaling gold pies na lumalangoy sa pond. Ang tanawin ay nakalulugod sa mata. Young Master Clark, mangyaring pumunta dito. Sa 3 palapag tayo. Ito ay isang napakagandang lokasyon na espesyal na inireserba ko. Mabilis na dinala ni Victor si Philip sa 3 palapag at pumasok sa isang maliit na pribadong silid. Ang ganda talaga ng view from here. Hindi nagtagal pagkaupo ni Philip, malabo niyang narinig ang boses ng ilang tao mula sa labas ng pribadong silid. Hoy, Mr. Parker, sigurado ka bang mauuwi mo ang item na iyon ngayong gabi? Isang boses ng lalaki ang narinig habang humihingi siya ng pabor sa kausap. Hehe, syempre, ako,
si Juan Parker, ay tiyak na makukuha ang item na iyon ngayong gabi. Boses ito ni Juan Parker na naging dahilan ng pagkunot ng noo ni Philip sa loob ng private room. Nandito rin ba talaga si Juan? Gumaling ba ang kanyang mga binti? Kailangan kong batiin ng maaga si Mr. Parker. Siguraduhin ipakita sa akin ang item ngayong gabi. Balita ko bihira lang. Salamat. Tila nababanaag sa masiglang tawa ni Juan ang kanyang kalooban. Maya-maya, may ingay. Paumanhin, ang lugar na ito ay nakuha na, kaya maghanap sa ibang lugar, sabi ng bodyguard sa pintuan ng pribadong silid. Ano, malinaw kong nabok ang lugar na ito kanina. Sino ang nasa loob? Sabihan mo silang lumabas, galit na sabi ni Juan. Sa sandaling ito, si Juan at ang kanilang mga kaibigan ay mukhang balisa sa labas ng pribadong silid. Halatang nakabok na siya sa kwartong ito pero may humablot dito sa harapan niya. Hoy, buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Ito si Mr. Parker. Kahit ang boss mo, si Mr. Ellis, ay kailangang magpakita ng paggalang kay Mr. Parker. Mahigpit na sigaw ng isa sa mga alipin sa tabi ni Juan. Tama na yan. Bilisan mo at sipin mo yang mga yan sa kwarto. Huwag mong sirain ang gabi ni Mr. Parker. Sinundan ito ng isa pang tao, at puno sila ng galit. Tumayo si Juan na nakaakbay sa likod, ninanamnam ang pakiramdam ng pagiging nasa ibabaw. Gayunpaman, pareho pa rin ang sinabi ng dalawang bodyguard, paumanhin, may mga patakaran sa Le Reverie. Naka-reserve na ang kwartong ito. Mangyaring maghanap ng ibang lugar, kung maaari. Smack! Biglaan. Sinampal ni Juan ang bodyguard at sumigaw, kabastusan. Sino ka para magsalita ako ng ganyan? Kahit na nakatayo ngayon si Wilbur Ellis, kailangan niya akong kausapin ng matino. Tama si Juan. May kinalaman si Le Reverie sa kanyang amo sa likod ng mga eksena. Kahit na nakita siya ni Wilbur Ellis, kailangan niyang magpakita ng paggalang. Dumilim ang mukha ng dalawang bodyguard. Hindi sila nang ahas na gumawa ng anuman kay Juan at sa kanyang partido. Sila ang mga VIP ng Le Reverie. Kung tutuusin, habang bodyguard lang ang dalawa. Ang kanilang mga katayuan ay walang kapantay. Sorry, this room has, inulit pa rin ng bodyguard ang parehong tanong. Nainas agad si Juan. Sumampa siya at sumigaw ng malakas, you still dare to say this? Sisipain kita hanggang mamatay. Ang bodyguard na may taas na 1.8 metro ay sinipa ni Juan sa lupa ng ganoon lang. Hindi siya nang ahas na lumaban at naipagtanggol lamang ang kanyang sarili ng pasibo. Nagmura si Juan habang sinisipa, bodyguard ka lang. Anong karapatan mo para kausapin ako? Sinasabi ko sa iyo ngayon, pareho kayong pinaalis ni Le Reverie. Ngayon, mawala ka, panipi. Biglang, isang malamig na boses ang bumasag sa malungkot na kapaligiran dito. Juan Parker, you look really imposing. Okay na ba ang mga paa mo ngayon? Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1461. Hinanap ng lahat ang pinanggalingan ng boses. Bumukas ang pinto ng private room at lumabas ang isang binata na nakasuot ng casual outfit. Sa likod niya ay isang lalaki sa kanyang 503 o 603 na tila medyo mabigat. Siya ay dapat magkaroon ng isang hindi pangkaraniwang pagkakakilanlan. Nang marinig ni Juan ang boses na ito, nanginginig ang kanyang puso. Nagtaas siya ng kilay at tumingin sa paligid. Oo naman, si Philip Clark iyon. Binawi niya ang kanyang binti at hindi nasisiyahang sinabi, iniisip ko lang kung sino iyon. So, ikaw pala. Sinulyapan ni Philip ang bodyguard na nakahandusay sa lupa. Sumilay sa kanyang mga mata ang kawalang kasiyahan habang malamig na sinabi kay Juan, bodyguard lang siya. Medyo sobra-sobra na para ay bully mo siya ng ganito. Ngumuso si Juan. Tinuturuan ko lang ng leksyon ang isang bodyguard. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Gusto mo bang makialam din dito? Nagalit si Juan. Masyadong maingay si Philip, tama ba? Gayunpaman, medyo kumulo ang sulok ng bibig ni Philip, na nagpapakita ng bakas ng lamig habang sinasabi, bakit wala itong kinalaman sa akin? Bodyguard sila sa pinto ng private room ko kaya may kinalaman sila sa akin. Sa pambubuli mo sa mga bodyguard sa pinto ko ng ganito, ikaw ang walang respeto sa akin. Naging malamig ang tono ni Philip. Nakakunot ang noo ni Juan habang nakatingin kay Philip.
Agad namang humakbang ang ilang kaibigan sa likuran niya, tinuro si Philip, at galit na sumigaw, "Damn it, who the hell are you? How dare you talk to Mr. Parker ng ganito? Siguradong pagod ka na sa buhay." Tama na yan. Tinuturuan lang ni Mr. Parker ng leksyon ang dalawang bodyguard na ito. Ano ang kinalaman nito sa iyo? I advise you to get the hell out of here, or else, tatawag ako ng mag-aalaga sa iyo. Ang walang alam na batang ito ay nangangahas na makipag-usap kay Mr. Parker sa ganitong paraan, nililigawan niya ang paraan ng kamatayan. Sa harap ng malupit na pananalita ng mga taong ito, nanatiling kalmado si Philip at hindi lang sila pinansin. Umiling siya at napabuntong hininga, may mga tanga-taon, pero mas marami ngayong taon. Sa sinabi nito, smack, beef, bang, biglang umikot si Philip at galit na sinampal ang mukha ng mga katabi ni Juan. Sa buong ikatlong palapag, ang karamihan ng mga nanonood ay huminga sa sandaling ito. Ito ay masyadong mabangis. Sa sandaling kumilos si Philip, sinampal niya ang tatlong tao sa kanilang mga mukha. Umalangaw-ngaw ang malulutong na sampal sa buong ikatlong palapag at nakatawag pa ng atensyon sa mga nasa ikalawa at ikaapat na palapag. Sa eksena, maraming tao ang nagsimulang tumuro kay Philip at magtalakayan. Wow! Sino yung bayolenteng lalaki? Alam ba niya kung sino ang mga taong nataman niya? Hindi ko siya kilala, pero malamang matatapos na siya. Yan ang mga young masters ng Chance, Lent, and Sid families. Oo, kilalang kilala ang tatlong young master na iyon sa kanilang dominanteng paraan sa Upper Creek. Sa pag-provoke sa kanila, siguradong patay na ang binatang ito. Samantala, ang tatlong lalaking katabi ni Juan ay nakilala kay Philip na puno ng gulat at galit ang mga mukha. Ang kanilang mga mata ay parang gusto siyang lumunin. Ikaw, how dare you hit me? Ako ang young master ng Chance family. Nililigawan mo si kamatayan. Ang aking ama ay si Hal Lent. Kukunin ko ang aking lolo upang dalhin ang mga tao at arestuhin ka. Biglang nagalit ang tatlong young masters. Hindi pa sila nabugbog ng ganito, kaya natural na napuno sila ng galit. Maraming tao sa paligid nila ang nagsimulang maawa kay Philip. Nakikita nila na sinusubukan ni Philip na tumayo para sa dalawang bodyguard at sa gayon ay pinukaw ang mga young masters ng tatlong pamilya. Gayunpaman, marami rin sa kanila ang nagalit sa ginawa ni Philip. Ang pukawin ang mga anak ng tatlong pamilya para sa dalawang bodyguard na wala ay ganap na nakakasira sa sarili. Malamig din ang ekspresyon ng mukha ni Juan. Masyadong walang ingat si Philip. Maaaring hindi niya kilala ang tatlong taong ito, ngunit kilala sila ni Juan. Sikat sila sa Upper Creek sa pagiging dominante. Kinokontrol ng pamilyang Chance, pamilya ng Quaresma, at pamilya ng Binhi ang mga linya ng buhay ng maraming lugar sa Upper Creek. Ang pamilya ng Binhi, halimbawa, ay isang pamilya ng mga espesyal na gwardya. Ang mga miyembro ng pamilya ng Binhi ay espesyal na sinanay ng mga mahuhusay na karakter. Sila ay isang pag-iral na nagpoprotekta sa tinubuang bayan. Ang paghampas sa young master ng pamilya ng Binhi ay kapareho ng pag-istorbo sa isang natutulog na leon. Si Philip ay naghahanap ng kamatayan. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1462. Philip, huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagpapaalala sa iyo. Baka hindi mo kayang i-provoke ang tatlong taong ito. Pinapayuhan ko kayong yumuko ng masunurin at humingi ng tawad sa kanila. Baka mabuhay ka sa ibang araw kung gagawin mo iyon. Malamig na sabi ni Juan sa mga oras na ito na may nakakalokong ngiti sa kanyang mukha, mukhang nanunuya. Sa hindi pagkakataon, nagkaroon siya ng swerte ngayon. Matapos masaktan ang tatlong pamilyang ito, walang paraan na maaaring manatili si Philip sa Upper Creek. Kung hindi maayos ang paghawak sa mga bagay, baka mamatay pa siya dito. Gayunpaman, walang sinabi si Philip. Sa oras na ito, lumabas si Victor mula sa kanyang likuran. Pinandilatan niya ang tatlong young masters at malamig na sinabi, "Ano ang sinabi mo? Gusto mong arestuhin si young master Clark at harapin siya. Sino ka ba? Wala kang negosyo dito. Magwala ka." Galit na umungol si Zachary Sid sa oras na ito. "Oh, kaibigan mo ba siya? Bilasan mo at mawala ka. Sa iyong edad, hindi ka dapat lumakad sa maputi na tubig. Kung hindi, mamamatay ka ng masama." Naghiyawan ang dalawang young masters ng Chance and Lent families sa oras na ito.
Biglang ngumuso si Victor. Ang kanyang buong katawan ay naglabas ng isang pangangibabaw at kalupitan na maaaring sakupin ang mundo. Sa harap ni Philip, lagi siyang napakahusay ng ugali at ni minsan ay hindi inihayag ang kanyang aura. Gayunpaman, hindi ito itatago ni Victor sa harap ng mga immature brats na ito. Pagkatapos ng lahat, isa si Victor Bell sa tatlong pangunahing puwersa sa ilalim ng lupa sa Upper Creek. Ang kanyang intensity ay hindi maaaring ihambing ng mga junior na ito. Walang sino man ang nangahas na sabihin sa akin ang salitang mamatay, Victor Bell. Bumantong hininga si Victor habang ang malamig na hangin ay umuusbong mula sa kanyang katawan. Victor Bell. Biglang nagulat ang lahat ng taong nanonood sa kapana-panabik na eksena. Napabuntong hininga ang lahat at napatingin kay Victor na nakatayo sa harapan ni Philip. Siya si Master Bell. Holy she asterisk T, anong nangyayari? Pati si Master Bell ay nandito. Ito ay magiging isang magandang palabas. Tapos na. Kung lalabanan nila si Master Bell, natatakot ako na tapos na ito para sa mga pamilyang Chance, Lent, at Sid. Walang tigil na nagsasalita ang mga tao. Kinilig din si Zachary at ang iba pa. Walang inaasahan na ang taong nasa harapan nila ay ang sikat na Master Bell ng Upper Creek. Napakasama rin ng mukha ni Juan sa mga sandaling ito. Naiwasan na ba ni Philip ang bala sa pagkakataong ito? Makalipas ang ilang segundo, nagdikit ang ngipin ni Zachary Sid at malamig na sinabi, paano si Master Bell? Ito si Rev Erie. At saka, kung magsanib puwersa ang tatlong pamilya natin, maglalakas loob ka bang gumawa ng hakbang laban sa amin? Pagkasabi nito ay tumingin si Zachary kina Jake Chance at Casper Lent na nasa tabi niya. Nagpalitan ng tingin ang tatlo at walang balak umatras. Malamig ang mga mata ni Victor habang sumisigaw ito ng masama, may lakas ka ng loob, ngunit kahit na nakatayo rito ang iyong mga ama, kailangan nila akong tawaging Master Bell. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Humingi ng paumanhin kay Young Master Clark at mawala ka. Ayaw din ni Victor na gawing gulo ang sitwasyon. Gusto mo humingi kami ng tawad? Mangarap ka, sigaw ni Jake. Agad namang kinuha ni Zachary ang kanyang telepono, nagdial ng numero, at nagutos, dali na dalhin ang mga tao sa ikatlong palapag. Pagkasabi niyon, madilim niyang tiningnan sina Victor at Philip, at sinabing, Master Bell, malapit nang dumating ang aking mga tao. Kung ayaw mong magdulot ng salungatan, mas mabuting huwag kang makialam sa paggamit nito. Gusto lang namin ang batang iyon sa likod mo. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1463. Nang marinig ito, maraming tao sa eksena ang napabuntong hininga. Ang batang master ng pamilya ng binhi, si Zachary Sid, ay lalaban kay Master Bell hanggang sa wakas. Gayunpaman, mahirap sabihin ang kinalabasan. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya ng binhi ay hindi ordinaryong mayamang pamilya kundi isang pamilya ng mga espesyal na gwardya. Ang mga miyembro ng pamilya ng binhi ay mga piling gwardya na sumailalim sa espesyal na pagsasanay. Mayroon silang mga sangay at mga kampo ng pagsasanay sa Upper Creek gayon din sa marami pang lugar sa bansa. Maraming espesyal na gwardya mula sa pamilya ng binhi ang naging personal na bodyguard ng malalaking shot at nagtataglay ng ilang lakas at impluensya. Lalo na sa huling 10 taon, 4 na espesyal na bodyguard ang ginawa ng pamilya ng binhi. Ang katayuan ng mga taong pinrotektahan nila ay maaaring umabot pa sa langit. Sa makatuwid, sa mga nakaraang taon, ang pagunlad ng pamilya ng binhi ay puspusan. Marami ang nagtatrabaho sa pamilya ng binhi dahil sa 4 na bantay. Ngayon, sa pagharap ni Master Bell at Zachary sa isa't isa, ang resulta ay talagang mahirap sabihin. Sok-sok, itong Young Master ng Sid family ay napakalakas ng loob na tumayo laban kay Master Bell. Dapat mong mapagtanto kung anong uri ng pag-iral ang pamilya ni binhi. Kahit na si Master Bell ay isa sa 3 pangunahing puwersa sa Upper Creek, hindi siya makikinabang dito kung magkakaroon siya ng away sa pamilya ng binhi. Tama na yan. Ang lolo ni Zachary, si Saul Sid, ay personal na nagsanay sa 4 na bodyguard na iyon at maaaring ituring na guro sa pangalan. Sa ilang aspeto, ang koneksyon ng pamilya ng binhi ay talagang hindi isang bagay na kayang labanan ni Master Bell. Nag-uumapo ang pagtatagumpay sa mukha ni Zachary habang nakikinig sa mga komento ng mga tao sa paligid niya. Sa mga taong ito para palakasin ang loob niya,
Ano pa ba ang maaaring ikatakot niya? Si Master Bell ay isa lamang underground force sa Upper Creek, walang dapat banggitin. Ang pamilya ng binhi ay ang pinuno ng Upper Creek. Kaya lang, ang pamilya ng binhi ay naging mababang profile at hindi pinansin ang mga titulong iyon. Naunawaan ni Sol na para magkaroon ng kaugnayan ang pamilya ng binhi sa mga taong may ganoong katayuan, gaya ng matataas na ranggo ng mga dignitaryo at opisyal, ang ilang bagay ay hindi maaaring ipahayag ng walang pinipili. Kung hindi ito ay makakaakit ng hindi atensyon. Emph. Isang malamig na ungol ang umalangaw-ngaw sa buong ikatlong palapag. Namumula ang mukha ni Victor habang sinasabi niya ang mayabang na si Zachary, young master of the Sid family, sigurado ka bang gusto mong guluhin ako? Ngumisi si Zachary, Master Bell, hindi naman sa gusto kong manggulo sa iyo, kundi ikaw ang gumugulo sa akin. Sinaktan ako ng lalaking nasa likod mo, kaya kailangan niyang magbayad. Pagkatapos sabihin ito, tila may naisip si Zachary at sinabing, syempre, dahil namamagitan si Master Bell sa ngalan niya, hindi ako magiging unruly junior. Hayaan mong baliin ko ang kanang kamay niya at bibitawan ko na ang bagay na ito. Pagkasabi noon ay naging malungkot ang kapaligiran sa ikatlong palapag. Maraming VIP sa ikalawa at ikaapat na palapag ang nakasandal din sa rehas o tumakbo sa ikatlong palapag para sumama sa kasiyahan. Kabilang sa kanila, ang ilang mayayamang bata ay nagsaya rin sa sandaling ito. Nako, ang galing ni Young Master Sid. Young Master Sid, dapat mong itaguyod ang dignidad ng 13 Young Masters ng Upper Creek. Young Master Sid, sunod-sunod na tawag ang narinig sa eksena. Tuwang-tuwa si Zachary sa gayong pambabala mula sa karamihan. Pakiramdam niya ay lumulutang siya sa hangin. Bakas din sa ekspresyon ng mukha niya ang pagmamalaki. Kung gayon, Master Bell, ano sa palagay mo? Nakangiting tanong ni Zachary at tumayo habang nakatalikod ang mga kamay niya, mukhang mayabang. Kumunat ang noo ni Victor at walang magawang umiling. Kasunod nito, humakbang siya pasulong at sinabing, Young Master Sid, kailangan kong sabihin na ikaw ay napakawalang utak. Si Young Master Clark ay hindi isang taong maaaring guluhin ng iyong pamilya ng binhi. Matapos sabihin ang mga salita, bang! Sinipal ni Victor ang tiyan ni Zachary. Ang huli ay hindi nakatiis at lumipad pabalik, na tumama sa isang pader ng malakas. Siya ay ipinadala na gamulong sa lupa. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1464. Bakas sa mukha ng lahat ang gulat. Ang Victor Bell na ito ay karapat-dapat na maging isa sa 3 puwersa sa ilalim ng lupa sa Upper Creek. Ang kanyang mga pamamaraan ay walang awa. Hindi siya nag-aalala tungkol sa pamilya ng binhi. Maraming tao na nag-cheer kay Zachary na ngayon lang ay tumahimik sa sandaling ito at tumabi para panoorin ang eksena. Kabilang sa kanila ang ilang mga lalaki na sadyang gustong gumawa ng kaguluhan. Ngayong nabugbog na si Zachary, bakas sa mga mukha nila ang mga panunuya. Ang mas maraming problema, mas mabuti. Sa sipa na ito, sobrang sakit ng tiyan ni Zachary. Napaluhod siya sa lupa at naghahabol ng hininga habang umuungol. Damn it, Victor Bell, ang lakas ng loob mong sipain ako. Ako ang Young Master ng pamilya ng binhi. Ang aking lolo ay ang binhi ni Sol. Galit na galit si Zachary at dahan-daang bumangon mula sa lupa na may malungkot na ekspresyon sa mukha. Mabilis na tumakbo sina Jake Chance at Casper Lent sa gilid ni Zachary. Nag-aalala silang nagtanong tungkol sa kanyang kalagayan. Pagkatapos, galit na galit silang tumingin kay Victor at umungol, Master Bell, napakalayo mo. Gayunpaman, inibaluktot lang ni Victor ang kanyang binti at sinabing, 20 years ago, kayong mga lalaki ay naka-diaper pa rin, di ba? Ngayon, naglakas loob kang sigawan ako, Victor Bell. Tanungin mo ang iyong mga ama kung sino ang nangangahas na sigawan ako. Isang dagandong mula kay Victor at ang buong Le Rev Erie ay nanginginig. Oo, naalala ng maraming tao na kilalang-kilala si Victor Bell noon na walang awa. Gamit ang isang punyal, nalaslas niya ang kanyang paraan sa 13 kalye at nasira ang isang malaking figurine ng ganoon lang. Ang labanan din na iyon ang nagpasikat kay Victor Bell at ang kanyang kasabihan ay lumaganap sa Upper Creek. Ngayon, pagkaraan ng napakaraming taon na lumipas, si Victor ay naging mababang profile. Nakalimutan na ng maraming tao kung gaano siya kabanggas noon. Final alliance si Zachary ng dalawa niyang kaibigan.
Nang may panginginig sa gilid ng kanyang mga mata, sinabi niya, wala akong pakialam kung sino ka. Kung maglakas loob kang hawakan ako, sasabak ka sa pamilya ng binhi ko. Pumunta ka dito at patayin mo sila para sa akin. Sa isang dagandong, isang grupo ng mga espesyal na gwardya ang agad na lumabas mula sa hagdan patungo sa ikatlong palapag pati na rin sa mga elevator. Lahat sila ay may dalang armas. Sa isang iglap, nilisan ng mga taong ito ang ikatlong palapag. Kumunat ang noo ni Victor. Hindi siya nagdala ng maraming tao dito ngayong gabi. Ang mga tao sa harap nila ay ang mga espesyal na bantay ng pamilya ng binhi. Lahat sila ay ganap na armado ng mga baril at mga bala. Agad na lumubog ang kapaligiran. Hinaplos ni Zachary ang tiyan sa sandaling ito at lumapit kay Victor na nakakunot ang noo. Sa pag-back up sa kanya ng mga taong ito, walang takot si Zachary. Smack! Sinampal niya sa mukha si Victor at sumigaw, hindi ba napakayabang mo kanina? Hindi ba ikaw si Master Bell? Hindi mo ba ako sinipa? Tara, sipin mo ulit ako. Marahas na ikinuyom ni Victor ang kanyang kamao at sinubukang kumilos, ngunit akmang susuntukan na sana siya ng isang gwardya na nasa tabi niya ay tinutukan siya ng baril sa kanyang ulo. Bam! Sinipa ng malakas ni Zachary si Victor sa tiyan at galit na nagmura, F***CQ. Master Bell, isa sa tatlong puwersa sa ilalim ng lupa sa Upper Creek. Walang iba kundi Bulsh**T. Niyanig ng kanyang galit na mga sumpa ang buong ikatlong palapag. Isang kilalang tao ang sinipa sa lupa ng isang mayabang at dominanteng mayamang master. Ito ay isang kahihiyan kung ang balitang ito ay lumabas. Gayunpaman, walang nang-ahas na pagtawanan si Master Bell. Ito ay dahil kung sila ay nasa parehong sapatos, hindi sila mangangahas na pukawin ang mga bantay ng pamilya ng binhi. Ito ay walang pagkakaiba sa pagkatok sa pintuan ng impyerno at paghahanap ng kamatayan. Malamig na singgal ni Zachary. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kilay, pinandilatan si Philip na tahimik na nakatayo doon, at sinabing, Brat. Lumapit ka rito, lumuhad ka, at humingi ng awa. Pagkarinig nito, hinayla muna ni Philip si Victor. Pagkatapos, hakbang-hakbang siyang lumapit kay Zachary at bahagyang sinabi sa kanya, gusto mo bang lumuhad ako at humingi ng tawad sa iyo? Hehe, masisiguro ko na kung maglakas loob ka sa akin, wala nang lugar para sa pamilya ng binhi mo sa Upper Creek. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1465. Nagulat ang lahat sa kanyang sinabi. Ano? Ang lalaking ito ay naglakas loob pa rin kumilos ng magarbo. Sila ay ganap na napapaligiran ng mga ganap na armadong espesyal na gwardya mula sa pamilya ng binhi. Saan man sila naroroon, hindi sila isang pag-iral na kayang pukawin ng mga ordinaryong tao. Maging si Victor Bell ay kailangang kontrolin ang kanyang init ng ulo ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaroon ng salungatan sa isang pamilya na may mga espesyal na kapangyarihan tulad ng pamilya ng binhi ay makakasama. Matapos marinig ang sinabi ni Philip, agad na napangiti si Zachary. Haha, ano sabi mo ang pamilya ng binhi ay walang lugar sa Upper Creek? Sinong niloloko mo? Sa tingin mo matatakot ako sa iyo dahil kasama mo lang si Victor Bell. Hindi mo ba nakikita ang lahat ng miyembro ng pamilya ng binhi sa paligid mo? Bahagyang natawa si Philip habang may bakas ng panunuya sa gilid ng kanyang bibig. Ang sarcasm na ito ang nagpagalit kay Zachary. Tinuro niya si Philip at sumirit. Anak, wala akong pakialam kung sino ka. Lumuhad at humingi ng tawad sa akin ngayon din. Kung hindi, papatayin ko pa kayo ni Victor ng magkasama. Sinubukan bang ipakita ni Philip ngayon lang? Dadalhin ito ni Zachary sa mas mataas na taas. Sa tabi niya ay mga miyembro ng pamilya ng binhi. Sinong kinatatakutan niya? Bukod dito, kasunod ng dagandong mula kay Zachary, lahat ng ganap na armado ng mga espesyal na gwardya sa paligid niya ay humakbang pasulong. Thud! Niyanig ng tunog na ito ang buong ikatlong palapag ng Le Rêve Eerie. Maraming tao sa pinangyarihan ang nagkalat sa lahat ng direksyon sa sandaling ito, natatakot na masangkot. Gayunpaman, kahit nasa harap ng ganoong sitwasyon, tiningnan pa rin ni Philip si Zachary ng matamlay at sinabing, well, then. Bibigyan din kita ng opsyon. Kung lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin, maaari kong magsimula alang na iligtas ang pamilya ng binhi. Napabuntong hininga ang lahat sa eksena. Sa puntong ito,
Si Philip ay walang pakialam. Hindi niya inilagay si Zachary at ang pamilya ng binhi sa kanyang mga mata. Sa gilid, umungal din sina Jake Chance at Casper Lent, napakapangahas mo. Sa Young Master Sid at sa napakaraming gwardya mula sa pamilya ng binhi dito, how dare you be so arrogant? Young Master Sid, baliin ang kanyang mga paa at itumba ang kanyang mga ngipin. Tumanggaw si Zachary. Hindi rin niya matiis ang kabastusan ni Philip. Siya si Zachary Sid, kung tutuusin. Sa Upper Creek, paanong may mas bastos pa sa kanya? Mga lalaki, baliin ang kanyang mga paa at basagin ang kanyang mga ngipin. Gusto kong humiga siya sa lupa at humingi ng awa. Utos ni Zachary na puno ng pananakot ang mukha. Tila naisip na niya ang susunod na eksena. Kahit pakatigasan ang mga buto ng lalaking ito, kaya ba hindi niya kayang gawin ang napakaraming bantay ng pamilya ng binhi? Si Philip ay naghahanap ng kamatayan. Swish! Sa mga nakapaligid na gwardya, dalawang armado ang sumugod kay Philip na may masamang mukha. Sa sandaling ito, agad na sumugod si Victor at tumayo sa harap ni Philip. Sinigawan niya si Zachary, tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na hawakan si Young Master Clark. Damn it, Victor Bell, pinoprotektahan mo pa rin ba siya? Nay na si Zachary at sinabi sa kanyang mga tauhan sa tabi niya, hilahin mo siya. Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita, isang dosenang itim na kadalak ang biglang huminto sa bakana ng Le Rêve Eerie. Mula sa bawat sasakyan, ang 4 na bodyguard na naka-black suit. Ang mga taong ito ay mabilis na bumaba sa kotse at sumakay sa Le Rêve Eerie. Sa isang iglap, ang buong unang palapag ng Le Rêve Eerie ay napuno ng mga itim na angkop na bodyguard. Parami ng parami ang mga itim na angkop na bodyguard na sumusugod sa ikatlong palapag sa sandaling ito. Nako, Young Master Sid, dumating na ang mga tao ni Master Bell. Panik na sabi ni Jake na katabi ni Zachary. Nagdilim ang mukha ni Zachary nang damapo ang tingin niya sa mabilis na papalapit na grupo ng mga bodyguard. Sa isang iglap, ang buong ikatlong palapag ay napuno din ng mga tao ni Master Bell. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1466. Nang makita ang eksenang ito, sobrang dilim ng mukha ni Zachary. Para naman kay Victor, sumigaw siya ng masama, Young Master Sid, gusto mo pa bang lumuhad si Young Master Clark? Tumingin si Zachary sa dalawang magkaharap na partido at nginisyan, Master Bell, napakalakas mo talaga. Sa napakaikling panahon, nakuha mo ang napakaraming tao dito. Ano ang mahalaga kung marami silang tao? Lahat sila ay walang armas na mga tulisan, habang ang mga espesyal na gwardya ng pamilya ng binhi ay mga ganap na armado na elite. Malungkot na sinabi ni Victor, Young Master Sid, ipinapayo ko sa iyo na hilingin sa iyong mga tao na umalis ka agad. Nalungkot si Zachary at ikinuyom ang kanyang kamao, umuungal, sinusubukan mo ba akong takutin? Ngayon, tingnan natin kung gaano kakalakas. Halika, mag-charge in. Ibagsak ang lahat ng mga taong ito. Angal ni Zachary. Kaagad, sumiklab ang labanan sa pagitan ng mga espesyal na gwardya ng pamilya ng binhi at mga alipors ni Master Bell. Tumigil ka! Tumigil ka! Biglang may sumigaw galing sa taas ng hagdan. Mabilis na tumakbo ang isang medyo may edad na lalaki, na sinundan ng 2 personal na gwardya. Ito ang pinuno ng pamilya ng binhi, Walton Sid. Siya rin ang ama ni Zacarias at anak ni Saul Sid. Sumugod siya at hinarap muna si Master Bell, Master Bell, pasensya na. Sanay na ang anak ko sa pagiging dominanti. Tuturuan ko siya ng magandang leksyon. Pagkasabi noon ay tumalikod siya at sinigawan si Zachary, Rascal. Sinong nagsabi sa'yo manggulo? Hindi mo ba alam kung sino ito? Siya ang Master Bell ng Upper Creek. Humingi ka agad ng tawad sa kanya. Dumilim ang mukha ni Zachary habang nalilitong sumigaw, Dad, what are you doing? Bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Bakit dapat matakot sa kanya ang pamilya ng binhi? Siya ay isang tao lamang na walang kahihinatnan. Sa mata ng pamilya ng binhi, lagi siyang langgam. Natigilan si Walton. Iniwas niya ang kanyang kamay, sinampal sa mukha si Zachary, at sumigaw, kabastusan. Wala kang alam, Rascal, masyado na kitang ini-spoil kaya naging masungit ka ngayon. Pagkatapos sumigaw, lumingon siya at magalang na sinabi kay Victor, Master Bell, kasalanan ito ng anak ko.
Humihingi ako ng paumanhin sa ngalan niya. Bakit hindi na lang natin iwan dito? Iuuwi ko na siya ngayon. Dahil sa hitsura ni Walton, nataranta ang mga taong nanonood sa eksena. Nang makitang magkakaroon ng away, hindi makatuwiran para kay Walton na matakot ng husto kay Victor. Hindi napigilan ni Walton. Si Victor Bell ay hindi lamang isa sa 3 pangunahing puwersa sa ilalim ng lupa sa Upper Creek. Nagkaroon ng maraming pagtutulungan sa pagitan ni Victor at ng pamilya ng binhi. May ilang negosyong pinamamahalaan ng pamilyang binhi na hindi maaaring tumakbo ng walang tulong ni Victor. Sa makatuwid, ito ay mas mahusay na hindi gumawa ng anumang gulo. Napakunot noo si Victor. Nang makitang nandito si Walton, wala na siyang magagawa. Sabi niya, Patriarch Sid, nandito ka sa tamang oras. Tumawa si Walton at sinabing, Master Bell, huwag mo akong pagtawanan. Mag-aayos ako ng isang handaan sa ibang araw at hihingi ako ng tawad sa iyo. Hindi nagkomento si Victor. Tumalikod siya, naglakad sa tabi ni Philip, at bumulong, Young Master Clark, siya ang pinuno ng pamilya ng binhi, Walton Sid. Mayroon akong ilang negosyo sa pamilya ng binhi. Kumunat ang noo ni Philip at biglang nagtanong, paano kung hilingin ko sa iyo na putulin ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya ng binhi? Pumalakpak. Natigilan si Victor habang hindi siguradong nagtanong, Young Master Clark, gusto mong? Ngumuso si Philip at naglakad papunta sa harapan. Tinitigan niya si Walton at nagtanong, ikaw ba si Walton Sid? Nakangiting bati ni Walton sa kanya. Oo, maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Philip Clark, mahinang sabi ni Philip. Ang nag-iisang tagapagmana. Philip Clark, Kabanata 1467. Philip Clark. May naisip kaagad si Walton at mabilis na yumuko habang sinabing, kaya ikaw si Young Master Clark. Ikinagalak kitang makilala. Ang bagay ngayon ay kasalanan ng aking anak. Humihingi ako ng paumanhin sa ngalan ng aking anak. Wow! Ang mga taong nanonood sa eksena ay namangha sa sandaling ito. Bago ito nang protektahan ni Victor si Philip, hindi nila ito masyadong pinag-isipan. Gayunpaman, ngayon na kahit na si Walton ay tinatrato si Philip ng may paggalang, ang ilang mga tao ay hindi maiwasang mag-isip tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Philip Clark, bakit parang pamilyar sa akin ang pangalan? Sa gilid, sa wakas ay may napagtanto. Oh, naalala ko na. Siya ang Young Master Clark na namuno sa pambansang martial arts para talunin si Fuchsia sa World Tournament. Narinig ko na kahit ang pamilya Jensen, ang pamilya ng pambansang martial arts, ay kailangang igalang siya. Holy she asterisk T, hindi pwede. Kaya ginulo ni Zachary Sid ang isang malaking shot. Hindi nakakagulat na si Walton Sid ay napakagalang. Well, sa aking opinyon, natatakot ako na ang pamilya ng binhi ay hindi magtatapos ng maayos sa oras na ito. Nagsimulang mag-usap ang mga tao sa paligid. Sa eksena, natigilan din si Zachary habang panay ang titig kay Philip. Siya ang kilalang Philip Clark. Gayunpaman, sa oras na ito, malamig lamang ang tinitigan ni Philip si Walton. Aniya, lagi namang sinasabi ng mga tao na dapat tayong magpatawad at kalimutan. Patriarch Sid, ano sa palagay mo ang kasabihang ito? Nagulat si Walton, medyo hindi maintindihan ang kahulugan ng kanyang mga salita. Sabi niya, Young Master Clark, kung nasaktan ka ng anak ko, hihingi ako ng tawad. Pero walang nangyari, kaya sana mapatawad mo ang kawalang ingat ng anak ko. Patawad. Tumawa si Philip. Bumaling ang mga mata niya kay Zachary na puno ng kawalan ng katiyakan ang mukha at itinuro ang 2 gwardya na nakatayo sa gilid. Sigaw niya, kung ganoon, ano ang ginawa nilang 2? Dahil lang sa mga bodyguard nila. Mababa ang status nila kaya karapat-dapat silang mabuli. Dahil lang sa may lakas at katayuan ang pamilyang binhi sa Upper Creek, maaari mo akong paalisin sa pribadong silid ng walang habas at sabihin mo pa na lumuhad ako at humingi ng tawad. Dahil ang pamilya ng binhi ay mahilig mangapi sa iba gamit ang kanilang kapangyarihan, matututo din ako sa iyo ngayon. Ang pamilya ng binhi ay dapat humingi ng tawad sa akin at sa 2 bodyguard na ito. Pagkatapos magsalita ni Philip, natahimik ang mga manunood. Ang kanyang mga salita ay parang mga kutsilyong tumusok sa puso ni Walton. Mabilis na ibinaba ni Walton ang kanyang katawan at sinabing, Young Master Clark, pasensya na.
Sisiguraduhin kong matuturuan ang aking anak ng magandang aral at ituturo sa kanya ang mga prinsipyo ng buhay. Pagkatapos noon, tumalikod siya at mariing sinabi kay Zachary, "Ikaw, bilasan mo at humingi ng tawad kay Young Master Clark at sa dalawang binata." Inis na napasigaw si Zachary, "Tay, baliw ka ba? Humingi ng tawad sa kanila. Sino sila? Sila lang ang mga asong pinalaki ni Rev Eerie para bantayan ang pinto. Paano sila karapat-dapat sa aking paghingi ng tawad?" Nalungkot si Zachary. Ang kanyang ama ay natatakot sa gulo ngunit siya ay hindi. Siya lang si Young Master Clark. Gaano man kalakas, tao lang siya. Kaya, agad niyang tinitigan ang masama si Philip at Nginitian, sinabing, "Young Master Clark, ha? Hindi ako hihingi ng tawad. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo sa akin." Smack! Sa sobrang galit ni Walton ay lumapit siya at sinampal sa mukha si Zachary, umuungal, "Rascal! Sinasalungat mo ba ang aking mga salita?" Galit na galit si Zachary. Ito ang unang pagkakataon na sinampal siya ng kanyang ama sa harap ng maraming tao. Siya ay umungal, "Walton Sid, ikaw ay mahihiyain at natatakot sa gulo, ngunit ako ay hindi. Ako ang apo ni Sol Sid. Sino ang naglakas loob na hawakan ako? Sino ang nangahas na hawakan ang pamilya ng binhi?" Mapanghimagsik na anak, halos himatayan si Walton sa galit. Ang rebelding anak niyang ito ay talagang naglakas loob na tawagin siya sa kanyang buong pangalan. "Young Master Clark, pakiusap huminahon ka. Humihingi ako ng paumanhin sa ngalan ng aking anak." Walang pagpipilian si Walton. Matagal nang pinalayaw ng matandang master si Zachary, kaya lang ito ang magagawa niya. Lumingon siya at sinabi sa dalawang namumutlang bodyguard, "Young men, I'm sorry. Ang aking anak ay naging masungit at walang ingat. Humihingi ako ng tawad sa iyo sa ngalan niya." Natural na bigla ang lahat sa eksenang ito. Si Walton Sid, ang pinuno ng pamilya ng binhi, ay talagang humingi ng tawad. Bagamat hindi si Zachary Sid, nakakamangha pa rin. Gayunpaman, labis na napahiya si Zachary nang makita niyang ginagawa ito ng kanyang ama at umungol, "Walton Sid, it's your business kung gusto mong humingi ng tawad pero hindi gagawin ng pamilya Sid. Sila ay mga asong nagbabantay. Bukas, lulunurin ko ang kanilang mga asawa, mga anak, at lahat sa kanilang mga pamilya." Ang sino mang maglakas loob na humingi ng tawad sa pamilya ng binhi ay nililigawan ng kamatayan. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1468. Pagkasabi nito ni Zachary, tinapunan niya ng tingin si Philip. Mamamatay na si Walton sa galit. Lumingon siya, biglang. Isang malalim na boses na may bahid ng galit ang narinig mula sa likod ng karamihan. Pagtawag sa mga bodyguard ng Rev Eerie na aso. Ito ba ang tono at pagmamataas ng pamilya ng binhi? Swoosh! Naghiwa-hiwalay ang mga tao. Mula sa likuran nila, isang lalaking naka-white suit na mukhang nasa 30s o 40s ang lumakad na may malamig na aura. Siya ay may mahigpit at matigas na hitsura. Wilbur Ellis, ang manager ng Rev Eerie. Nakilala ng maraming tao sa eksena ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng puting suit. Siya ang manager ng Rev Eerie. Sa sandaling lumitaw siya, nagbago ang kapaligiran sa buong lugar. Maging si Zachary na kanina lang mayabang ay mabilis na napatikom ng bibig at nakatingin sa kabilang partido na may pagtatampo na mukha habang naglalakad palapit sa kanya. Humakbang si Wilbur. Sa likod niya ay 4 na personal bodyguards. Ang bawat hakbang niya ay nagbunga ng maindayog na kalabog na tumatak sa puso ng karamihan. Sa sandaling ito, tumahimik ang buong Rev Eerie. Naglakad palapit si Wilbur. Tumingin muna siya kay Philip at marinig ang pakiramdam. Pagkatapos, binaling niya ang nagyayelong tingin kay Zachary. Nagsalita siya ng may pagkastigong tono, "Young Master Sid, sinabi mo lang ba ito sa mga aso ng Rev Eerie?" Walang emosyon ang tanong na ito. Gayunpaman, sa pandinig ng karamihan, ito ay nakakatakot. Usap-usapan na minsan ay nilipol ni Wilbur ang isang malaking pamilya na hindi kasama ng 10 bilyong gamit ang sarili niyang mga kamay. Bukod dito, mayroon siyang malawak na network ng mga kontak sa likod niya. Kahit na ang isang pamilya ng mga espesyal na gwardya tulad ng pamilya ng binhi ay walang iba kundi laro ng bata sa mga mata ni Wilbur. Upang ilarawan siya bilang isang mabigat na tao ay hindi isang pagmamalabas. Ang taong ito ay hindi maarap.
Walang nakakaalam ng tunay niyang pagkatao, tanging siya lang ang manager ng Le Rêve Eerie. Ang katotohanan ito lamang ay kapansin-pansin. May isip lamang ng isa kung gaano kalakas ang malaking boss sa likod ng Le Rêve Eerie. Sa sandaling ito, medyo natarante si Zachary nang makita niya si Wilbur na nakatayo sa harapan niya. Nauutol niyang sabi, ako. Mr. Ellis, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Nagmamadaling lumapit si Walton sa sandaling ito at sinabi, hindi pagkakaunawaan. Bahagyang ngumiti si Wilbur na may puot sa gilid ng kanyang mga mata. Smack! Itinaas niya ang kanyang kamay, sinampal sa mukha si Zachary, at binatukan, how dare you bully the people of Le Rêve Eerie? Sa tingin mo ba pushover ako? Sinusubukan ba ng pamilya ng binhi na tapakan ang Le Rêve Eerie para makarating sa tuktok? Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1469. Nang marinig ito, natakot si Walton kaya nanghina ang kanyang mga paa. Ang isipin ng Le Rêve Eerie bilang pushover ay isang hindi mapapatawad na gawa. Maraming tao ang nabigla sa pressure na nagmumula kay Wilbur. Napakalakas noon. Ang ganitong kasidian at kamahalan ay karapat-dapat kay Wilbur Ellis. Sagutin mo ako, panipi. Seryosong sigaw ni Wilbur na may matinding lamig sa mga mata. Puno ng pagsisisi si Zachary ngayon. Sa lahat ng tao, bakit lumitaw si Wilbur Ellis? Ano ang dapat niyang gawin ngayon? Sabay-sabay na napaatras si Jake Chance at Casper Lent, na nasa tabi niya, at nagtago sa karamihan. Napatingin si Zachary sa katabi niyang ama at nag-alinlangan ng matagal, hindi alam ang sasabihin. Mabilis na tumalon si Walton, sinabing, Mr. Ellis, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi yon sinasadya ng anak ko. Sinusubukan lang niyang sabihin. Ikaw na ba ang magsalita? Tanong ko sa anak mo. Malamig na pagkastigo ni Wilbur. Sa pagsasalita ng wala sa sarili, hindi siya nagpapakita ng paggalang kay Walton Sid sa publiko. Nagdilim ang mukha ni Walton, at nanginginig ang sulok ng kanyang bibig. Ibinaba niya ang kanyang ulo, kinuyam ang kanyang mga kamao ng mapait. Inikat niya ang ulo niya at galit na sinaway si Zachary, bakit nakatayo ka pa dyan? Bilasan mo at humingi ng tawad sa dalawang binata. Galit na galit si Walton. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinuno ng pamilya ng binhi at ama ni Zachary. Sa sandaling ito, natakot din si Zachary sa nakikitang galit ng kanyang ama. Galit niyang tinitigan si Philip, nahihiyang dumaan kay Wilbur, at naglakad papunta sa dalawang bodyguard. Yumuko siya at humingi ng tawad, I'm sorry. Pagkatapos sabihin iyon, nilinggan niya si Wilbur at nagtanong, okay lang ba iyon? Malamig na bamantong hininga si Wilbur, tumayo sa likod ng kanyang mga kamay, at tumingin kay Walton. Sabi niya, kailangan mong disiplinahin ng maayos ang iyong master ng pamilya ng binhi. Kung hindi, kung may mangyari sa kanya pagkatapos niyang umalis sa Le Rêve Eerie, huli na ang lahat para sa pagsisisi. Nang marinig ang mga pananakot na ito, pawis na pawis din si Walton at mabilis na sinabi, salamat, Mr. Ellis. Iuuwi ko na ang anak ko. Nang marinig ang mga pananakot na ito, pawis na pawis din si Walton at mabilis na sinabi, salamat, Mr. Ellis. Iuuwi ko na ang anak ko. Pagkasabi nun, lumingon si Walton. Kamandat siya at sinenyasan si Zachary gamit ang kanyang mga mata. Aalis na sana sila kasama ang mga tao nila. Gayunpaman, isang kakaibang tinig ang umalangaw-ngaw sa hindi napapanahong paraan. Pinayagan ba kitang umalis? Ang boses na ito ang nagpatahimik sa kaninang tahimik na si Le Rêve Eerie. Napalingon ang lahat at napunta ang lahat kay Philip. Ano ang sinusubukang gawin ng lalaking ito? Humakbang na si Wilbur Ellis at pinayagang umalis ang pamilya ng binhi. Itutuloy pa ba niya ang gulo? Bahagyang kumunat ang noo ni Walton ngunit maya-maya ay ngumiti ito. Tanong niya, Young Master Clark, ano pa ang magagawa ko? Inis na inis si Zachary. Itinaas niya ang kanyang ulo, itinuro si Philip, at nagtanong, ano pa ang gusto mong sabihin? Hindi siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos sa harap ni Wilbur, ngunit hindi siya pamilyar kay Philip. Narinig lang niya ang tungkol sa kanyang reputasyon at natural na hindi papansinin ni Philip. Sinong hindi iyang master dito? Philip chuckled, ang mga sulok ng kanyang bibig curvang paitaas. Diretso siyang naglakad lampas kay Wilbur, tumayo sa 1 metro ang layo kay Zachary,
at sinabing, "Remember what I said earlier." Kumunot ang noo ni Zachary, nag-isip sandali, at nagtanong, "Ano ang ibig mong sabihin? Ano ba ang gusto ng lalaking ito?" Mahinahong sinabi ni Philip, "Sabi ko, walang lugar para sa pamilya ng binhi sa Upper Creek." Basag. Pagkasabi niya noon ay nahulog ang baso ng alak ng isang tao sa lupa at nagkapira-piraso. Nagulat ang lahat dito at kinilig. Napakalaki ng tono. Siya ay talagang walang humpay. Nainis agad si Zachary at tinuro si Philip habang umuungol, "Anong sabi mo? Gusto mo ang pamilya ng binhi na?" Bago niya matapos ang kanyang mga salita, naputol siya ni Walton. Nanlamig din ang mukha ng matandang lalaki nang sabihin niya, "Young Master Clark, natatakot ako na hindi ako mabuti para sa iyo na maging agresibo. Bukod dito, ang pamilya ng binhi ay hindi isang maliit na sambahayan sa Upper Creek. Gusto mo ba talagang maging matyaga?" Sa sandaling matapos magsalita si Walton, umalingaw ang mga salita ni Philip sa ikatlong palapag. Sabi niya, "Para maging matyaga ako sa pamilya ng binhi, sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka? Karapat-dapat ba sila?" Ang karamihan ay mukhang nabigla. Ang ganyang katapangan. Hindi niya inilalagay ang pamilya ng binhi sa kanyang mga mata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1470. Agad na nagdilim ang mukha ni Walton habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at malamig na sinabi, "Young Master Clark, dahil ganyan ang sinasabi mo, kung gayon ang pamilya ng binhi ay talagang gustong makita kung ano ang ibig sabihin ng mayroon ka." Tumawa si Philip at lilipat na sana ng mahinang sinabi ni Wilbur, na nakatayo sa gilid, "Young Master Clark, maaari mo bang iligtas ang pamilya ng binhi sa aking account? May espesyal na auction party sa Le Reverie ngayong gabi. Pwede ba kitang imbitahan na dumalo?" Nilinggan ni Philip ang kanyang ulo at pinagmasdan ang maliit na kilo ni Wilbur Ellis. Hindi niya makita ang taong ito sa unang tingin. Siya ay isang kawili-wiling karakter. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, ngumiti si Philip at sinabing, "Sige, hahayaan ko ang pamilya ng binhi para sa iyo." "Haha, salamat, Young Master Clark. Sa ganitong paraan please." 1 kilo ng paanyaya si Wilbur. Naglakad pasulong si Philip, kasunod si Victor sa likuran niya. Mula sa simula hanggang sa huli ay hindi niya pinansin sina Walton at Zachary na nagtatampo sa gilid. Hindi man lang mapakali si Philip tungkol kay Juan Parker. Malamig na umungol si Walton, ikanaway ang kanyang kamay, at inakay ang kanyang mga taong palayo. Ilang sulyap din si Juan. Isang nakakapanlulumong pakiramdam mula sa pagiging hinamak ang bamalot sa kanyang puso. F***, minamaliit siya ng maldita na si Philip Clark na iyon. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao, tumalikod, at umalis ng mapait. Pagkaalis ni Walton sa Le Reverie, tumayo siya sa pintuan at diniyal ang numero ng matandang master. Sabi niya, "Ama, maaaring may problema ang pamilya ng binhi." Sinaktan ni Zachary sina Wilbur Ellis at Philip Clark. Sa kabilang dulo ng telepono, isang matandang boses ang nagtanong, "Wilbur Ellis. Paano siya nasaktan ni Zachary? At saka, sino itong Philip Clark? Bakit hindi ko siya narinig?" "Pare, si Philip ay si Young Master Clark, ang lalaking sumikat ilang araw na ang nakakaraan. May malapit siyang relasyon sa pamilya Jensen," sagot ni Walton. "Nakikita ko." Sandaling katahimikan ang nasa kabilang dulo ng telepono bago niya sinabing, "Bumalik ka muna. Kailangan nating muling pag-isipang mabuti ang bagay na ito." "Oo, Ama," sabi ni Walton. Pagkatapos, pinandilatan niya ang baliw na si Zachary sa tabi niya at sinabing, "Uuwi na tayo." Napabuntong hininga si Zachary ngunit sumunod pa rin sa kanyang ama at sumakay sa kotse. Sa kabilang banda, sinundan ni Philip si Wilbur at sumakay ng espesyal na VIP elevator papunta sa underground basement ng Le Reverie. Nang bumukas ang mga pinto ng elevator, sa wakas ay napagtanto ni Philip ang karangyaan at kaakit-akit ng Le Reverie. Sa unang tingin, ang lugar ay puno ng mga high-end entertainment attraction. May mga mahuhusay na lalaki at babae, pati na rin ang mga waitress na may matatangkad na figure at masisiwalat na damit. Ito ay paraiso sa lupa. Ang lugar ay puno ng mga mayayaman na naghagis ng maraming pera sa paligid. Ang bawat bisita ay sinamahan ng isang sexing babaeng punong abala.
Ilang sulyap lang ang ginawa ni Philip bago niya napansin na may mga itim na suit na bodyguard na nakatayo sa 1 metro ang layo sa isa't isa. Ang mga taong ito ay hindi kapareho ng mga bodyguard sa itaas na palapag. Puno ng mga tunay na sandata ang nakaumbok nilang baywang. Young Master Clark, pakiusap dito. Itinulak ang pinto at nakita ni Philip ang isang jade round table na may mga mamahaling bato at onyx sa bulwagan. Mga 100 tao ang nakaupo sa paligid nito, lahat ay mukhang walang pigil at masama. Ito ay mga taong may pambihirang mga pinagmulan. Natural, sa kanila, makikita ang gwapong si Kelsey Clark na naninigarilyo sa isang tabako. Nang makita niya si Philip na papasok, tumikim siya at bumangon, "Nako, hindi ko inaasahan na makikita kita rito." Pinangunahan ni Wilbur ang daan at dinala sina Philip at Victor sa bulwagan, diretso sa pinakaloob na bulwagan na lubos na kahanga-hanga. Maging ang pinto ay gawa sa purong ginto. Maaaring isipin ng isa kung gaano ka-extravagant ang Le Reverie. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1471. Sa sandaling sinabi iyon ni Kelsey, ang mga mahuhusay na nakaupo sa Jade Onyx Round Table sa maluwalhating side hall na ito ay nagbigay din ng kakaibang tingin kay Philip. Karamihan sa kanila ay tumingin lamang sa pangalawang sulyap bago sila tumigil sa pagbibigay pansin. Ito ay dahil ang lahat ng maaaring umupo dito ay makapangyarihan at kahanga-hangang mga tao. Lahat ay may kanya-kanyang pride at ego. Maging si Kelsey ay kailangang kumilos ng maayos dito. Hindi sa hindi kasing husay nila ang pamilya Clark, ngunit ang pagiging mababang profile ang tanging susi para mabuhay dito. Bukod dito, alam ng karamihan sa mga tao ang pagkakakilanlan ni Kelsey. Sila ay magalang sa ibabaw para lamang magpakita ng paggalang. Nandito sila para sa auction. Noong nagsimula ang bidding, doon na talaga nagsimula ang kompetisyon. Ito ay higit na may kultura kaysa sa pagkakaroon ng tunay na laban. Inanyayahan ni Wilbur si Philip na pumasok sa gilid ng bulwagan. Sumunod naman si Victor pero pinigilan siya ng mga bodyguard sa gilid. Sa loob ng 3 metro mula sa bilog na mesa ay isang bilog ng mga itim na angkop sa bodyguard na mahigpit na nagbabantay sa kanila. Ang entourage ng mga dakilang figure na ito ay nakatayo din sa ibang lugar sa bulwagan. May mga rest area sa paligid at lahat sila ay tahimik na naghihintay. Pumasok si Philip sa silid, umupo ng random sa isang bakanteng upuan, at tumingin kay Kelsey. Gayunpaman, hindi niya sinasadya na bigyan siya ng anumang pansin. Nagulat si Kelsey at nakasimangot. Mapait siyang bumalik sa kanyang upuan sabay nguso. Ang moldito na si Philip na ito ay hindi nagpakita sa kanya ng maarte na paggalang. Maput. Kalimutan ito, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang susunod na programa. Walang pakinabang ang mahuli sa isang lalaking tulad ni Philip. Nang makitang nakaupo si Phil, tahimik na nag-usap ang lahat sa round table. Pagkatapos ng lahat, tuwing ang isang tao ay nakaupo sa oras na ito na mayroon silang isa pang kakompetensya. Walang sino mang nakarinig ng anumang bagay tungkol sa katunggali na ito, kaya natural, mayroon silang ilang mga pagdududa. Mr. Ellis, hindi mo ba ipapakilala itong binata? Para makaupo dito, dapat hindi siya ordinaryo. Sa wakas, ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may malungkot na mukha na kinakalikot ang mga bola ng stress sa kanyang mga kamay, ay walang humpay na sabi. Ang pamilya Steele ay may reputasyon sa Hampton bilang isa sa 17 pinakamakapangyarihang pamilya na may mga aset na higit sa 1 bilyong pamilya. Si Sigmund Steele ay isa rin sa mga kinatawan ng Hampton na may sariling sabigan. Ngumiti si Wilbur at sinabing, "Patriarch Steele, tama ka. Ipakilala ko siya sa lahat. Ito si Philip Clark." Noong nakaraan, nangyari ang World Tournament sa Upper Creek na sikat sa World Martial Arts Circle dahil kay Young Master Clark. Ang pamilyang Jensen, isang pamilya ng pambansang martial arts, ay may malapit ding kaugnayan kay Young Master Clark. Nang marinig ang pagpapakilala ni Wilbur, ngunit hindi malinaw ang ekspresyon ng maraming dignitaryo sa round table. Tila ito ay isang mahigpit na kalaban. Samantala, ipinakilala ni Wilbur kay Philip, Young Master Clark, ito ang pinuno ng pamilya Steele sa Hampton, Sigmund Steele. Isa siya sa 17 pinakamakapangyarihang pamilya sa Hampton. Bahagyang kumunot ang noo ni Philip at tumingin kay Sigmund. Hampton.
Kung tama ang pagkakaalala niya, sa Underground Chamber of Commerce ilang buwan na ang nakalipas, inimbitahan siya ni Moses Donley ng pamilya Donley na sumali sa isang Chamber of Commerce Alliance sa Hampton. Nang matapos si Wilbur sa kanyang pagpapakilala, may nanunuyang tumutol. Mr. Ellis, alinsunod sa mga patakaran ng Le Reverie, ang mga pangunahing miyembro ay hindi pinapayagang lumahok sa auction, tama ba? Ang nagsalita ay isang lalaking nasa 40s o 50s. Maangas ang mukha niya at nakasuot ng gray na suit. Siya ay may malawak na likod, balbas, at matipunong figure. Ingram Jordan, isa sa 17 pinakamakapangyarihang pamilya sa Hampton. Katulad ni Sigmund Steele, nagmula siya sa isang matatag na pamilya sa Hampton na may mga asset na higit sa 1 bilyon. Ang kanyang reputasyon sa Hampton ay kapantay ng Sigmund. Sa sandaling sinabi niya iyon, sumagot si Wilbur, Mr. Jordan, tama ka. Ang mga pangunahing miyembro ay hindi pinapayagang lumahok sa auction na ito. Pagkasabi niyon, pamitik si Wilbur. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1472. Kaagad pagkatapos, isang babaeng nakapulang damit at naglakad papunta sa gilid ni Wilbur habang may hawak na dokumento gamit ang 2 kamay. Kinuha ni Wilbur ang dokumento mula sa kamay ng babae, dinampot ang panulat, sumulat ng masigla, at sinabi sa lahat, simula ngayon, si Young Master Clark ay isa sa mga pangunahing miyembro ng Le Reverie. Ito ang membership agreement. Naniniwala akong makikita ito ng lahat. Nang marinig ito, ang mga mukha ng lahat ay nagdilim at ang kanilang mga mata ay nahulog sa walang malasakit na si Philip na may kaunting hinala at puot. Sino ba ang batang ito para seryosohin siya ni Wilbur? Sa nakaraan, ang isa ay kailangang dumaan sa iba pang pagtatasa upang makuha ang pagiging miyembro ng Le Reverie. Ngayon, para sa batang ito, pinirmahan lang ni Wilbur ang mga dokumento sa lugar. Haha, dahil member ka na, wala nang ibang masabi. Young Master Clark, inaasahan kong magkaroon ng magandang oras kasama ka. Maraming tao ang nagpakita ng palakaibigang saloobin kay Philip sa sandaling ito. Isa-isa rin silang binati ni Philip. Salamat. Gayunpaman, ang higit na nakatawag sa kanyang atensyon ay ang tanging babae sa kanila na napaka-elegante ng pananamit. Mula sa simula hanggang ngayon, nakita niya si Philip nang walang sinasabi. Ang babaeng ito ay may nakakoif na buhok, maselang katangian, at nakasuot ng puting low-cut na see-through na damit. Ang kanyang figure ay curvaceous, at ang kanyang ngiti ay puno ng alindog. May tunog ng pagpalakpak na sinabayan pa ng boses na may banyagang impit. Hindi pa nakakaupo si Cal, paano magsisimula ang auction. Napatingin ang lahat sa direksyon ng boses at nakita ang isang grupo ng mga tao na biglang pumasok mula sa pinto. Ang nangunguna ay isang lalaking puno ng kayabangan ang mukha. Nakasuot siya ng mamahaling suit. Siya ay may baluktot na ilong, asul na mga mata, at malapit na sinundan ng 4 na matipunong bodyguard sa likod ng pahiwatig. Nang makitang lumilipat ang tingin ni Philip sa kanya, hindi siya nahihiya at bahagya lang siyang ngumiti habang tumatango sa kanya. Bahagyang tumango rin si Philip. As if he saw through something, nagkusa si Wilbur na ipakilala ang dalawa. Young Master Clark, ito ang anak ng pinuno ng pamilya Larsen sa Fernvale, si Cheryl Larsen. Naniniwala akong dapat kayong dalawa ang magkakilala. Ngumiti si Philip at sinabing, kami nga, pero hindi ko akalain na dito ko makikita ang anak ni Patriarch Larsen. Natural na kilala ni Philip si Cheryl Larsen. Parehong partido ay hindi lamang itinuro ito sa simula. Maraming tao dito at ayaw ni Philip na gawing big deal iyon. Obviously, Cheryl shared the same sentiment. Umupo si Kelsey sa isang tabi at pinagmamasdan ang eksenang ito ng may interes habang nanunuya sa loob. Sa pagkakataong ito, sinabi ng matikas na si Cheryl, hindi ko rin akalain na dito kita makikita, Young Master Clark. Kapag natapos na ang auction na ito, gusto kitang imbitahan na makipag-chat. Iniisip ko kung maaari mong ibigay sa akin ang kasiyahan. Haha, tumawa si Philip at sinabing, dahil imbitasyon ito ng anak ng pamilya Larsen, natural na dadalo ako. Pagkasabi nun, tumahimik ang hall. Sa sandaling ito, lahat ay nag-iisip tungkol sa relasyon ni Philip kay Cheryl. Kilala pa ng Philip Clark na ito ang anak na babae ng pamilya Larsen. Tila hindi dapat maliitin ang kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman,
hindi rin nila gaanong pinapansin ang binatang ito. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Larsen ay umalis mula sa mainland sa loob ng higit sa isang dekada at walang banta. Sila ay magalang lamang bilang pagpapakita ng paggalang sa pamilya Larsen ng Fernvale. Well, dahil pamilyar na ang lahat sa isa't isa, ipinalakpak ni Wilbur ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi. Pero bago pa man siya matapos magsalita ay naputol na siya. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1473. Simula nang pumasok sila, sobrang tense na ang atmosphere sa buong hall. Sa bulwagan, maraming bodyguard ng mga kilalang tao ang tumayo sa sandaling ito, na nakatingin sa grupo ng mga dayuhan. Nakabantay din ang mga bodyguard ng Lerev Erie. Sa bilog na mesa, ang mga mukha ng maraming tao ay naging hindi kaaya-aya at pagalit nang makita nila ang grupo ng mga tao na pumasok. Oh, Cal, ito si Lerev Erie. Wala tayo sa kanluran, lalo na ang domain ng Hall of the Underworld. Nagsalita si Sigmund Steele sa sandaling ito na may galit sa kanyang mga mata. Cal, ang Sacred Hall ng kanluran. Kumunat ang noo ni Philip, at agad na bumagsak ang tingin niya kay Cal. Ang mga salita at aksyon ng taong ito ay nagpahayag ng pagmamataas at mataas na kamay. Siya ba ang sugo ng Hall of the Underworld? Nang matapos itong sabihin ni Sigmund, tumayo si Cal habang nakatalikod ang mga kamay at tumawa. With a pair of menacing blue eyes, tinitigan niya si Sigmund at sinabing, Patriarch Steele, may kinuha lang akong negosyo sa iyo. Kailangan bang galitin ako ng sobra? Malamig na bamantong hininga si Sigmund at sinabing, hindi ka welcome dito, at mas hindi ka tanggap-tanggap ang mga tao sa Hall of the Underworld. Oo, Cal, kung naiintindihan mo ang sitwasyon, umalis ka dito. Sumunod din si Ingram Jordan at pinarusahan. Gayunpaman, sa halip na umalis, umupo si Cal at sinabing, as per the rules of Lerev Erie, all members can participate. Tama, Mr. Ellis. Malamig ang mukha ni Wilbur, ngunit ngumiti pa rin siya at sinabing, oo naman. Pagkatapos noon, wala nang nagsalita pa. Pagkatapos ng lahat, si Cal ang dakilang sugo ng Hall of the Underworld. Ang kanyang posisyon ay katumbas ng isang alkalde sa teritoryo. Siya ay isang taong walang kapantay na paraan at lakas. Ang kapangyarihan ng puwersa sa likod niya ay hindi isang bagay na madali nilang malabanan. Pagkaupo ay luminggalinga si Cal. Una, ginawa niya ang isang maginoong galaw kay Cheryl at nakangiting sinabi, Dear Miss Larsen, it's a honor to meet you here. I wonder kung pwede kitang imbitahan para sa dinner mamaya. Ngumiti si Cheryl, sumilip kay Philip, at sinabing, sorry, may date na ako. Nang marinig ito, nagtaas ng makapal na kilay si Cal. Sinundan ng mga mata niya ang line of sight ni Slaterel at Dumapo kay Philip na nasa kabilang side. Ilang sulyap muna siya bago sinabing may nakakalokong ngiti, kaibigan ko, gusto kong makasama si Miss Larsen ngayong gabi ng hapunan. Sana makancel mo ang date mo sa kanya. Ang kanyang tono ay may bahid ng pagbabanta, at ang kanyang boses ay puno ng pagmamataas. Kumunot ang noo ni Philip habang nanlamig ang mga mata. Napatingin siya kay Cheryl na nakangisi sa kabilang side. Sinadya ba siyang gulo ng babaeng ito? Sure enough, siya pa rin ang dati nang nanggugulo sa kanya kung saan-saan. Ngumiti si Philip, lumingon, at tumingin sa mayabang na si Cal. Sabi niya, paano kung ayaw kong kanselahin ang date namin ni Miss Larsen? Dumilim ang mukha ni Cal habang nagsalubong ang mga kilay. Ang kanyang asol na mga mata ay sumasalamin sa isang napakalamig na lamig habang sinabi niya kay Philip ng malamig, Kaibigan, hindi mo alam kung sino ako. Ang pangalan ko ay Cal at nagmula ako sa isa sa pinakamakapangyarihang bulwagan sa 12 Sacred Hall ng Kanluran, ang Hall ng Underworld. Isa ako sa 7 dakilang sugo sa ilalim ni Lord Hades hanggat gusto ko, lahat ng mayayamang pamilya at makapangyarihang negosyo na naruroon dito ay maaaring mawala sa isang iglap. Pagkatapos noon ay unti-unting lumamig ang kapaligiran sa buong bulwagan. Masama ang ugali ni Sigmund. Hinampas niya ang mesa at sumigaw, Cal, anong sabi mo? Kung may lakas ka ng loob, sabihin mo yan ulit. Maraming tao din ang nagsabi na may disgusto, Mr. Cal, ikaw ay nasa aming teritoryo, pagkatapos ng lahat, at sa loob ng aming mga hangganan. Natatakot ako na hindi nararapat na magsalita ka ng ganyan.
Ang mga tao mula sa Sacred Halls of the West ay mga kampan at masasamang kontrabida. Bawiin mo ang sinabi mo kanina. Gusto mo bang magsimula ng digmaang kapital? Sige, sinong takot sa'yo? Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1474. Ilang saglit pa, tense ang atmosphere sa kwarto. Gayunpaman, tila ayaw makipag-usap ni Cal sa mga taong ito. Hinubad niya ang kanyang suit at kurbata, na may pagmamalaki na sinabi, ang mga taong tulad mo ay nangangahas na ikumpara ang iyong sarili sa Hall of the Underworld. Kahit na ang pinakamakapangyarihang nakatagong pamilya sa iyong teritoryo ay nasa ilalim ng aking bulwagan. Sa inyong lahat, kayo ay walang iba kundi mayayamang pamilya mula sa maliliit na distrito o lungsod. Pagkatapos ng tanghali, lumingon si Cal at malamig na sinabi kay Philip, I'm still going to say the same thing to you. Kanselahin ang iyong date ni Miss Larson. Napakalaki ng pressure. Matagal nang pinagmamasdan ni Cal ang anak na ito ng pamilya Larson. Sa kanyang sinabi, ang 4 na dayuhang bodyguard na kasama niya ay idiniin ang kanilang mga kamay sa kanilang mga baywang na para bang handa silang makipaglaban. Gayunpaman, si Philip ay tumayo ng mahinahon sa oras na ito, kinuha ang isang kristal na ashtray sa mesa, at ibinalik ito sa kanyang kamay. Napabuntong hininga siya, pagkatapos ay sinabi niya, hindi ko nais na makipag-away sa Hall of the Underworld ng ganoon kaga, ngunit ang iyong saloobin ay nagpagalit sa akin. At saka, naalala ko ang isang bagay na nagpalungkot sa akin, kaya pasensya na. Sa sinabi nito, biglang hinampas ni Philip ang kristal na ashtray sa kanyang kamay sa templo ni Cal. Crackle! Ang malutong na tunog ay sinamahan ng sariwang dugo. Arl! Sigaw ni Cal, namumula ang mukha niya nang bumagsak siya sa lupa. Tinakpan niya ang mukha niya at umiyak. Napabuntong hininga rin ang lahat ng nasa eksena sa tanawing ito. Masyadong bayolente. Si Cal iyon. Isa siya sa 7 dakilang sugo ng Hall of the Underworld. Ang katayuan at posisyong iyon ay hindi nila maihahambing. Ang kanyang ari-arian lamang ay hindi ng mga 10-10 bilyon. Ang Hall of the Underworld, na sumusuporta sa kanya, ay may mga asset na hinirang ng daan-daang bilyon. Bukod dito, ito ay hindi lamang isang usapan ng pera kundi isang bagay ng koneksyon at impluwensya. Ito ay dahil walang pagbabawal sa mga baril at bala sa kanluran. Ang Hall of the Underworld ay nagmamay-ari ng isang grupo ng mga retiradong Navy SEALs. Gayunpaman, sa eksena, 3 tao lamang ang hindi nagpakita ng anumang pagkabigla. Ang isa ay si Wilbur Ellis, ang isa ay si Kelsey Clark, at ang natitira ay natural na si Cheryl Larson. Pagtingin sa eksena sa harap nila, natahimik ang lahat. Sa mga oras na ito, sumuray-suray din si Cal sa lupa at bumangon. Siya ay mga 1.8 metro ang taas, at ang kanyang noo ay puno ng dugo ngayon. Tinuro niya si Philip at galit na umungol, bastard. Ang lakas ng loob mong hampasin ako ng karumal-dumal na bagay na ito. Ako si Cal, isang sugo ng Hall of the Underworld. Tapos ka na. Gusto kitang patay. Gusto kong ilibing ng sama-sama ang buong pamilya mo. Pagkalabas pa lang ng mga salita sa bibig niya ay sumugod na ang 4 na bodyguard na dinala niya. Gayunpaman, pinigilan sila ng mga tao ni Wilbur. Lumabas si Wilbur sa sandaling ito at pumagitna, na nagsasabing, Mr. Cal, hindi magaan ang sugat mo. Bakit hindi ka pumunta sa likod at bihisan mo muna ang sugat mo? Magwala. Galit na itinulak ni Cal si Wilbur at umungol sa kanya, Wilbur Ellis, kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag ngayon, dadalhin ko ang mga tauhan ko at sisirain ko ang Le Reverie. Maniwala ka sa akin, mayroon akong lakas para gawin iyon. Si Wilbur ay nasa isang mahirap na posisyon. Tumingin siya kay Philip at pagkatapos ay kay Cal. Sa wakas ay inayos niya ang kanyang katawan at malamig na sinabi, Mr. Cal, natatakot ako na hindi mo kaya. Huwag kalimutan na nasa teritoryo ka namin ngayon. Ang pagkakaroon ng mga tao mula sa isa sa mga sagradong bulwagan ng kanluran ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Kung may problema ka ngayon, natatakot ako na hindi ito makakabuti sa iyo. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1475. Nang marinig ito ni Cal ay agad na nagdilim ang kanyang mukha. Kinuha niya ang tuwalya sa waiter, tinakpan ang noo, at matiim na tinitigan sina Wilbur at Philip. Galit niyang sinabi,
Wilbur, sa tingin mo ba matatakot ako sa ilang salita lang sa harap mo? Sinusubukan mo bang lokohin ako sa pag-iisip na mayroon kang magandang plano kapag wala ka? Napangiti si Wilbur. Natigilan din ang lahat ng nandito bago sila nagtawanan. Nakakatawa talaga si Cal. Ngumiti si Wilbur at sinabing, hindi ko inaasahan na malalaman mo ang tungkol sa mga estratehiya sa digmaan, Mr. Cal. Sayang naman at mali ang lahat. Ito ay hindi isang walang laman na banta. Ang kanyang mga salita ay puno ng panginginig. Sa isang iglap, sunod-sunod na pangkat ng mga bodyguard ang sumugod mula sa pasukan ng napakagandang side hall na ito. Lahat sila ang pinakamakapangyarihang bodyguard sa Le Rêve Eerie. Lalabas lang sila kung may emergency. Umalangaw-ngaw ang mga stomp sa buong underground floor. Maging ang mga nagsasaya sa libangan sa labas ng bulwagan ay nagulat sa tagpong ito at tumingin sa paligid. Kinawayan ni Wilbur ang kanyang kamay at mabilis na isinara ang pinto. Nang makita ni Cal ang eksenang ito, bakas sa gilid ng kanyang mga mata ang nakakatakot na lamig habang sinisigawan niya si Wilbur, Wilbur Ellis, laban ka ba sa akin at sa Hall of the Underworld? Dapat mong malaman ang Le Rêve Eerie ay hindi katugma sa Hall of the Underworld. Sa aming mga mata, ikaw ay walang iba kundi mga langgam. Ipinapayo ko sa iyo na huwag gumawa ng mga maling paghuhusga, para hindi maapektuhan ang pagtutulungan ng Le Rêve Eerie at ng Hall of the Underworld. Pananakot, isa itong tahasang pagbabanta, nawalan ng pasensya si Cal. Kahit na ang buong side hall ay napapaligiran ng mga tao ni Wilbur, hindi natakot si Cal. Ang mga tao mula sa Hall of the Underworld ay hindi kailanman natakot sa anumang bagay. Nagtaas ng kilay si Wilbur. May kaunting kawalang kasiyahan sa kanyang mukha habang nakatingin kay Cal at nagtanong, kung gayon, ano ang gusto mong gawin? Lumuhad ang mayabang na bastard na ito at humingi ng tawad sa akin. Isa pa, gusto kong putulin ang kamay niya na nakita sa akin. Mabangis na sabi ni Cal, malungkot ang mukha. Sa kanluran, walang nang-ahas na pukawin ang 12 sagradong bulwagan. Noong nakaraan, sino mang makakita ng mga tao mula sa 12 sagradong bulwagan ay tatalikod at pupunta sa ibang paraan hindi pa banggitin ang dakilang sugo ng pinakamataas na hall ng Underworld. Ang ignorante na batang ito na nakipagkulitan sa sugo ng Hall of the Underworld ay naghahanap lang ng kamatayan. Pagkarinig nito, walang nagsasalita sa gilid ng hall. Lahat sila ay malamig na tumingin kay Philip. Dahil siya ang naging sanhi ng gulo, natural na siya mismo ang lutisin ito. Maaari rin nilang samantalahin ang pagkakataong ito upang makita kung ano ang background ng batang ito. Naisip ito ni Wilbur, lumingon kay Philip, at nagtanong, Young Master Clark, narinig mo ang pagsang-ayon ng kabilang partido. Ano sa tingin mo? Humalaklak si Philip. Cal, ganun ba? Ang dakilang sugo ng Hall of the Underworld ay talagang isang napakaranggal na katayuan. Nang marinig iyon ni Cal, bigla siyang ngumiti. Isang pagmamalaki ang dumaloy sa kanyang asol na mga mata habang sinasabing, buti alam mo iyon. Ngayon, lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin. Tapos, puputulan ko yang kanang kamay mo. Akala niya ay matatakot si Philip kapag nalaman niya ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit sa kanyang pagtataka, si Philip ay talagang walang takot. Sa halip, umiling siya at tinanong si Wilbur kung sino ang katabi niya, Mr. Ellis, kung gagawa ba ako ng gulo dito, magdudulot ba ito ng anumang abala sa iyo? Bahagyang ngumiti si Wilbur at sinabing, makikipagtulungan sa iyo si Le Rêve Eerie, Young Master Clark. Kahit nabaligtad ang lugar na ito ngayon, hindi mahalaga. Si Le Rêve Eerie na ang bahala sa magiging resulta. Nang marinig ito, ang mga mata ni Philip ay bumagsak kay Wilbur at siya ay kumuha ng kanilang masusing sulyap sa kanya. Le Rêve Eerie ay talagang hindi ganoon kasimple. Parang kahit patayin niya si Cal dito, kakayanin pa rin nila ang paglilinis. Napataas din ang kilay ni Cal matapos marinig ang mga salitang ito mula kay Wilbur. Ano ang ibig sabihin nito ni Wilbur Ellis? Bago pa niya ito maisip ay nakatayo na si Philip sa kanyang harapan. Habang nasa likod ang kanyang mga kamay at may inosenteng ngiti sa gilid ng kanyang bibig, sabi niya, Mr. Cal, 2 salita ang sasabihin ko sa iyo ngayon. Sana ay makapagdesisyon kapag katapos marinig ang 2 salitang ito. Kumunat ang noo ni Cal at nagtanong, anong 2 salita? Abangan ang mga susunod pang mga kabanata. Please comment, like,
and share, mga ka-master, para updated ka sa aking mga susunod pang mga videos.